Si Gideon ay isang makisig ngunit malungkot na higanti sa lakas na umalis sa pangkat ng mga bayani upang ituloy ang pangarap niyang maging isang negosyante ng mga kakaibang gamot. Ngunit, nagbago ang lahat nang humiling ang isang tumakas na prinsesa na tumira sa kanya kapalit ng pagiging kanyang katuwang sa hanap buhay, ngunit sa halip ay nauwi sa pagmamahalan. Sa simula, nagsisilbing isang kabalyero si Gideon sa pangkat ng mga bayani, isang grupo ng malalakas na mandirigma na pinagkalooban ng makapangyarihang banal na pagpapala ng mga Diyos at inatas ang talunin ang hari ng mga demonyo. Ang pangkat ay pinamumunuan ng pinakadakilang bayani sa mundo, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Ruthie, na nakatakdang iligtas ang lahat. Ngunit hindi tulad niya, pinagpala si Gideon ng kakayahang gumabay, at ginamit niya ito upang tumulong ang kanyang mga kasama sa pag-navigate. Pagkaraan ng maraming taon ng pakikipagsapalaran, nalampasan ng lahat si Gideon sa lakas, at isa sa kanilang miyembro, si Ares, ay itinuring na masyadong mahina ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban para sa kanilang pangkat. Sinabi niya kay Gideon na si Ruthie mismo ay hindi kailanman paaalisin ang sariling kapatid, ngunit tumanggi si Gideon na maging pabigat at nagpasya na umalis ng palihim sa grupo. Mga taon ang lumipas, namuhay ng mapayapa si Gideon sa isang maliit na nayon gamit ang peking pangalan, kung saan ginugugol niya ang kanyang oras bilang isang mababang ranggong adventurer, na nangangarap ng tahimik na buhay bilang isang apothecary at nagiging tagapagturo ng isang matamis na maliit na duwende na nagngangalang Tonto. Sa kanyang banal na pagpapala, makalipas ang ilang araw, nang bumalik si Gideon mula sa pamimites ng mga halamang gamot, isang adventurer na may ranggong binahambog, si Albert, ang nagsabi sa kanya na may nakawalang nakamamatay na owlbear, at hiniling niya kay Gideon na tulungang gabayan ang kanyang pangkat sa kabundukan upang tugisin ito. Gayunpaman, tumanggi si Gideon, iginiit na nais niyang mamuhay ng payapa at magtayo ng sarili niyang batika, na ikinagalit ni Albert. Nang gabing yun, isang duwende na nagngangalang Gans ang kumatok ng malakas sa pinto ni Gideon at ipinagbigay alam sa kanya na labis na nagkasakit si Tonto. Agad na pinuntahan ni Gideon ang bata upang tingnan, at nang makita niya, nakilala niya ang isang pambihirang karamdaman na tinatawag na wide eye, na magpapabulag sa bata sa loob ng ilang oras. Ipinaliwanag ni Gideon na ang tanging lunas ay isang espesyal na halamang gamot na tinatawag na blood needles, ngunit ang lugar kung saan ito tumutubo ay pinaghihigpitan dahil sa mga adventurer na kasalukuyang nanghuhuli ng owlbear, at sino mang lumabag ay papatawan ng parusa ng guild. Sa matinding pagkabahala, inalok ni Gans si Gideon ng malaking gantimpala kung mailigtas niya si Tonto, at pumayag si Gideon na umalis hindi dahil sa gantimpala, kundi dahil gusto niyang iligtas si Tonto. Maya-maya, sa kabundukan, narating ni Gideon ang lugar kung saan karaniwang tumutubo ang blood needles, ngunit natuklasan niyang ang lokasyon ay nasunog ng salamangka ng apoy sa panahon ng pangangaso ng owlbear. Tumangging sumuko, sinaliksik niya ang mga nasunog na labi, para sa anumang nakaligtas na halaman. Bigla, lumitaw ang owlbear na naghahanap ng laman ng tao, ngunit binunot ni Gideon ang kanyang espada at sinugatan ang halimaw, madaling tinapos ang laban. Maya-maya, natuklasan ng grupo ni Albert ang katawan ng owlbear, at nang makita ang bangkay nito, napagpasyahan ni Albert na ang nakapatay dito ay tiyak na isang malakas na mandirigma. Samantala, matagumpay na naihatid ni Gideon ang blood needles kay Gans, at sa urban hand, natanggap ni Tonto ang paggamot at gumaling. Nagbunyi ang lahat doon, at ang doktor, matapos makita ang kakayahan ni Gideon, ay nangakong ididirekta ang mga susunod na kliyente kay Gideon. Kapag nabuksan na niya ang kanyang batika, pagkatapos, lumapit si Gans kay Gideon upang magpasalamat at inalok siyang bigyan ng lahat ng matatamis na pisngi ng duwende na makikita niya para basagin ni Gideon. Gayunpaman, tumanggi si Gideon at simpleng hiniling ang pinakagusto niya, ang kanyang batika, at makalipas ang ilang buwan, sa tulong ni Gans at Tonto, nagsimula na ang kanyang batika. Doon, narinig ni Gideon ang mga customer na nag-uusap tungkol sa kung paano lang natalo ng grupo ng bayani ang isang kalaban na nasa antas ni Frieza, at masaya si Gideon na marinig na umuunlad ang grupo ng kanyang kapatid nang wala siya. Nang tanungin ni Gans kung anong layunin ang plano niyang ituloy sa susunod, sinabi ni Gideon na natupad na niya ang pangarap na kanyang hinahabol, at ang tanging gusto niya ngayon ay mamuhay ng payapa. Gayunpaman, sa guild, dumating ang isang adventurer na may ranggong B na nagngangalang Rislot upang magsumite ng ulat ng misyon, at habang nakikipag-usap sa receptionist na si Megria, napag-usapan nila ang bagong bukas na batika.
Dahil sa pagkausyoso, tinanong ni Rislat ang tungkol sa lalaking nasa likod nito, at binanggit ni Megria si Gideon na parabang siya ay isang uri ng nakatagong kabalyero na itinago ang kanyang tunay na kapangyarihan sa sarili, at pinaghihinalaan ni Rislat na alam niya kung sino yun. Matapos ang ilang araw ng engranding pagbubukas, nahihirapan ang bagong bukas na batika ni Gideon na makakuha ng mamimili, at nag-aalala siya na masisira ang kanyang mga gamot bago pa man may bumili sa mga ito. Noon din, bumukas ang pinto, at pumasok si Rislat, ngunit sa sandaling makita niya ito, agad niya itong nakilala bilang dati niyang kasama na nawala. Umupo pagkatapos ang dalawa para magtsaa, at tinanong ni Gideon kung ano ang ginagawa ng prinsesa mula sa kaharian ng Lodgervia bilang isang adventurer sa gitna ng liblib na lugar. At ibinunyag ni Rislat na iniwan niya ang kanyang pamilya ng hari nang malapit na siyang maging kanilang reyna, upang maiwasan lamang ang isang digmaang sibil sa kanyang mga kapatid. Nang tawagin niya itong Gideon, ipinaliwanag nito na ang tawag na sa kanya ngayon ay Red, at ikinatuwa yun ni Rislat, na inasar siya dahil sa pagpili niya ng pangalang iyon. Pangalan at kung gaano ito kahawig sa pangalan niya. Inamin ni Gideon na ginamit niya ang pangalan nito bilang referensya, at ikinatuwa ito ni Rislat. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit ang isang dating mataas na miyembro ng Heroes Party ay nagtatago sa isang liblib na bayan tulad ng Zoltan, at nang ipaliwanag ni Gideon na naging pabigat siya sa grupo at nagpa siya na mas mabuting umalis, nagalit si Rislat, iginigiit na palagi siyang isang mahusay na kabalyero na tinitiyak na magtatagumpay ang Heroes Party sa kanilang mga misyon. Sa pagkakita na wala na silang tsaa, naghanda si Gideon ng isa pang palayok, at nang humigop si Rislat nito, agad niyang nakilala ang pamilyar na lasa na nagpapaalala sa kanilang dalawa ng kanilang mga pakikipagsapalaran noon pa mang nakaraang taon. Noon, sina Gideon at ang pangkat ng mga bayani ay nasa isang bar na tinatalakay ang kanilang misyon nang biglang lapitan ng isang lasing na lalaki ang isang babae at ginawa nito ng malaswang alok, ngunit ang babaeng yun ay si Rislat, na madali lang pinahiya at pinatahimik ang lasing na lalaki na parabang wala itong kwenta. Pinanood lang ng pangkat ng mga bayani, at sinabi ni Rislat sa kanila na siya ay isang malayang babae, at hindi kailangan ng prinsesa ng Lodgervia ang kanilang tulong. Ngunit sa kasalukuyan, nagtawanan sina Rislat at Gideon sa kanyang nakakakilabot na pahayag, pagkatapos ay pinag-usapan ang isa pang misyon, kung saan sila nagkampo sa isang nayon sa bundok. Noon, nakahanap si Rislat ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa kanilang misyon, ngunit handa lang niya itong ibigay kung susundin ni Gideon ang isang nakakahiyang gawain, tulad ng kay Pro Nicki Minaj. Gayunpaman, sa pagkagulat ni Rislat, ibinaba ni Gideon ang kanyang pagmamataas at magalang na humingi sa kanya, na nagpatunaw sa kanyang katigasan at nagpakwento sa kanya ng lahat. Kinuwento niya kung paano niya natuklasan ang kakaibang mga bakas na patungo sa isang kubo mula sa hilaga, ngunit walang senyales ng mga taong naglalakbay doon. Sa impormasyong yun, nagtapos si Gideon na ginamit ang mahika, at iminungkahi na maaaring sangkot ang hukbo ng Demon Lord, at nagmungkahi ng sabay na imbestigasyon. Ang pagmamataas ni Rislat, humadlang sa kanya na tanggapin ang alok, at iginiit niya na kayang hawakan ng kanyang minamahal na kaharian ang sarili nitong problema nang walang tulong mula kay Gideon o sa kanyang mga kasabwat. Nang marinig yun, iginalang ni Gideon ang kanyang desisyon, ngunit bigla siyang naglabas ng masasarap na cookies at inalok sa kanya, na sinasabing bihira ang pagkain sa kagubatan. Dahil sa pagiging mahilig kumain, sumuko si Rislat at nagsimulang kumain mula sa kanyang mga kamay, na naging isang magandang alaala sa pagitan ng dalawa sa kasalukuyan. Pagkatapos ay itinuro ni Gideon na dating itinago ni Rislat ang kanyang tunay na saloobin sa likod ng kanyang pagmamataas na mas malaki pa sa reklamo ni Mr. Sin, ngunit sinabi niya na natuto lamang siyang maging tapat sa sarili pagkatapos harapin ang damang Shisanden na nagpapaalala ng isang masakit na alaala. Ilang taon na ang nakalipas, hinarap ng Lodgervia ang lumalalang krisis nang magsimulang maubusan ng supply ng pagkain, losyon, at tissue. Sa isang biglaang pulong digmaan, iminungkahi ni Rislat ang isang matapang na estratehiya upang salakayin ang imbakan ng pagkain ng kalaban at pinuri ng kanyang mentor, na namumuno sa hukbo ng kaharian, ang plano at isinakatuparan nito. Samantala, itinakda ang grupo ng bayani upang ipagtanggol ang kabisera, ngunit ito pala ay isang patibong, dahil walang nakakaalam na lihim na nakipag-alyansa ang commander sa mga demonyo at nilayo ng pagbagsak ng Lodgervia. Nang maging malinaw ang kanyang pagtataksil, dumating si Gideon at pinabagsak siya,
at nabunyag ang tunay na pagkatao ng lalaki nang magbago siya ng anyo bilang si demonyong Shisanden. Sumunod ang isang matinding labanan, ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, lumitaw si Ruti, at bilang ang makapangyarihang bayani, tinalo niya si Shisanden at tinapos ang kanyang pananakot. Ang labanang iyon ay nagdulot ng matinding trauma kay Rislat, nang makita niyang ipinagkanulo ng kanyang pinagkakatiwalaang tagapagturo ang kaharian, kasama ang pagkawala ng maraming sundalo, na lubos na bumalot sa kanya. Sa loob ng ilang araw, inihiwalay niya ang sarili mula sa lahat, ngunit hinanap siya ni Gideon at natagpuan siyang nahihirapan. Sa ilalim ng bigat ng pighati at responsibilidad, sa halip na mag-alok ng walang saysay na pakikiramay, ipinaalala niya rito ang mga taong umaasa pa rin sa kanyang pamumuno, at ang kanyang mga salita ay nakatulong sa kanya na muling makahanap ng pagpapasya at makabalik sa pamamahala. Sa kasalukuyan, nananatili ang mga alaala sa pagitan nila, at matapos muling makasama ang isa sa iilang taong tunay na nakauunawa sa kanya, biglang inihayag ni Rislat na gusto niya ng trabaho sa Batika. Agad na tumanggi si Gideon, ayaw niyang isapanganib ang mapayapang buhay na pinaghirapan niya para sa sarili, ngunit sa bawat argumento na ibinibigay ni Gideon kay Rislat, buo niya itong sinasagot na parang siya si Meliodas. Pagkatapos ay itinuro niya na kaya niya pamahalaan ang tindahan habang siya ay nangangalap ng halaman, asikasuhin ang mga customer, at tumulong na mapabuti ang negosyo, at napagtanto ni Gideon na ang kanyang tulong ay tunay na makakatulong sa tagumpay ng Batika, kaya pumayag siya rito. Sa loob ng ilang araw, agad na sinimula ni Rislat na patunayan ang kanyang halaga. Nang ipakita ni Gideon ang isang potion na ginawa niya upang dagdagan ang dami ng iba pang potion, mabilis niyang natukoy ang mga problemang pang-ekonomiya na maaari nitong idulot. Sinuri niya pagkatapos ang isa pang produkto, isang bagong gamot sa pananakit, at ipinaliwanag na ang mga lokal na regulasyon ay nangangailangan ng pag-aproba mula sa konseho ng Zoltan bago ito maibenta. Dito, napagtanto ni Gideon na mas naiintindihan ni Rislat ang negosyo kaysa sa inaasahan niya. Kaya iminungkahi niya na dumaan ito tuwing may libreng oras para tumulong, ngunit tuluyang tinanggihan ni Rislat ang ideya at sa halip ay ipinahayag na balak niyang manatili ng permanente. Nagsimula pa nga siyang magplano para sa isang mas malaking kama, mas malaking bathtub, at iba't ibang pagsasaayos sa bahay, habang si Gideon ay nalilito dahil ang dati niyang tahimik na buhay ay biglang naging mas makulay sa presensya ng isang kaakit-akit na presensya. Sa ibang lugar, ipinakilala ni Ares ang isang bagong miyembro sa grupo ng mga bayani sa katauhan ng isang asasin na nagngangalang Tisa, at ipinresinta niya ito bilang kapalit ni Gideon at formal na tinanggap ito. Sa grupo, pagkatapos, lumitaw si Ruti at tinanggap niya si Tisa bilang bahagi ng grupo. Pagkatapos ay binago niya ang kanilang pokus sa kanilang susunod na misyon, ang paghahanap ng isang sinaunang sandata na dating ginamit ng isang nakaraang Panginoon ng mga demonyo. Kinabukasan, nagising si Gideon at natuklasan niyang nakatulog siya sa sahig, ngunit nang tumingin siya sa kanyang kama, sinalubong siya ng tanawin ng makadyos na kambal na tuta, na nagpagising sa kanya at sa kanyang junior. Nang magising si Rislat, bumaba siya at nakita si Gideon, na naghanda ng almusal para sa kanila. Kumain sila ng sabay, at masayang tinamasa ni Rislat ang pagkain habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa araw na yun. Bilang kanyang hindi opisyal na kasosyo sa negosyo, ipinaalala niya kay Gideon na kailangan nilang kumuha ng pag-aproba mula sa konseho ng lungsod para sa bago niyang gamot na pampatanggal sakit, na siniguro naman niya na makukuha niya. Pagkatapos, napag-usapan nila ang kanyang sahod, at sa gulat ni Gideon, mas mababa ang hinihingi niyang sweldo kaysa sa mga manggagawa sa pabrika sa mga third world country, ngunit pinili niyang tanggapin ito. Pagkatapos, nagtungo sila sa bayan upang simulan ang kanilang mga lakarin, at habang naglalakad, pinag-usapan nila ang pamumuhay bilang isang bayani, ngunit tiniyak ni Rislat kay Gideon na masaya siya sa isang payapang buhay. Kasama niya rito. Pagkatapos, ang una nilang pinuntahan ay isang tindahan ng muebles na pinapatakbo ng isang goblin na mangangalakal, na nakatakas mula sa mamamatay goblin. Nang mapansin ng goblin si Rislat na kasama si Gideon, agad siyang nagulat, at masayang ipinahayag ni Rislat na lumipat na siya upang manirahan kasama si Gideon at narito siya upang bumili ng kama, na nag-iwan sa mga ngalakal na isipin na plano nilang sirain ito mamaya, ngunit pagkatapos ay binati niya sila, sa pag-aakalang naging magkarelasyon sila. Nagtataka si Gideon kung bakit pala kaibigan ng goblin kay Rislat, at hindi sa kanya, at ipinaliwanag ng mga ngalakal na, hindi tulad ni Gideon, na kuripot na nakikipagtawaran sa presyo,
si Rislot ay isang tuwid na customer na nagbabayad ng buong presyo. Samantala, pumipili si Rislot ng bagong kama para sa bahay at inaayos na may hatid ito sa batika. Habang papalabas sila ng tindahan, pinupuri niya ang kalidad ng paninda. Ipinapaliwanag ni Gideon na ang kahangahangang pagkakayari ng goblin ay nagmumula sa isang lubos na binuong pagpapala ng manggagawa. Pagkatapos ay higit pa nilang pinag-uusapan ang mga pagpapala mismo, at sinabi ni Gideon na ang mga pagpapala ay ipinagkakaloob ng mga Diyos mismo, at ang pagpapaunlad sa mga ito ay madalas na may kaakibat na malubhang kahihinatnan, dahil hinihikayat ng sistema ang labanan at kompetisyon, na lumilikha ng marami sa mga problemang bumabagabag sa kanilang mundo. Pagkatapos, habang papunta sila sa tanggapan ng konseho, napansin ni Gideon na binubuli si Tanta, kaya mabilis siyang pumagitna upang pigilan ang komprontasyon. Isa sa mga bata, si Ajimi, ang bumato sa kanya, ngunit walang kahirap-hirap itong nailihis ni Gideon na parang naglalaro ng baseball at naitaboy ang mga nambubuli. Matapos kumustahin si Tanta, napansin din ni Gideon na ang kaibigan ni Tanta, si Al, ay nasugatan sa gulo. Sa sandaling yun, dumating si Rislot, at nagulat si Tanta na makita ang isang prinsesang itinuturing na masama na gumugugol ng ganoong karaming oras kay ng casual niyang binanggit na nakatira siya kasama nito. Ang binata ay hindi makapaniwala sa sarili niyang talas, kinatatakutan ni Al. Pagkatapos, tinanong ni Gideon kung ano ang sanhi ng away, at ipinaliwanag ni Tanta na si Fat Pig. Tinatawag na Akdimi, bigla silang inatake ng walang malinaw na dahilan. Ngunit idinagdag ni Al na hindi naman laging agresibo si Ajimi, at kamakailan lang nagsimulang kumilos ng ganito. Sa pagdinig ng kanilang paliwanag, agad na may hinala si Gideon sa dahilan, at ipinaliwanag na malamang ay nagising ang basbas ng isang manununtok kay Ajimi. Dahil alam na ang ilang basbas ay lubos na makaimpluwensya sa pag-uugali ng isang tao, lalo na kapag may likas na pagkahilig ang individual sa mga ito, ikinabahala ito ni Al, na nagbunyag na mayroon na siyang basbas ng dalubhasa sa sandata, at natatakot siyang baka maging marahas din siya sa kalaunan. Parehong sinisiguro ni Gideon at Rislot sa kanya na ang isang basbas. Hindi nito tinutukoy ang pagkatao ng isang tao, at bagamat maaari itong makaimpluwensya sa mga tendensya ng isang tao, may kalayaan pa rin ang mga individual na piliin kung sino sila. Kaya hinihikayat ni Gideon si Al na matutong kontrolin ang kanyang mga kakayahan sa halip na katakutin ang mga ito. Dahil napanatag, umuwi na ang mga bata. Pagkatapos, nang makarating sila sa tanggapan ng konseho, iniharap nila ang bagong gamot sa konseho, ngunit halos kaagad na ibinasura ni Ginoong Genki Hairline ang kanilang panukala at tumangging isaalang-alang ito. Ngunit sa halip na sumuko, iminungkahi ni Rislot na kausapin ang isang taong mas mataas sa konseho, at kasama niya, tinanggihan din ito ang kanilang panukala, ngunit ipinaliwanag na ang konseho ay nasa ilalim ng matinding presyon matapos ang isang naunang naaprobahang lunas ay inabuso at naging bahagi ng isang ilegal na kalakalan. Ang sumunod na kontrobersya ay nakasira sa tiwala ng publiko at nagpabahala sa mga opisyal sa pag-aproba ng mga bagong produkto, ngunit pagkatapos suriin ang gamot ni Gideon, pumayag ang opisyal na tulungan isulong ang proseso ng pag-aproba. Sa pag-uwi, humingi ng paumanhin si Gideon sa labis na pag-asa sa mga pagsisikap ni Rislot, ngunit tiniyak niya rito na tunay siyang nasisiyahan sa pagtulong at masaya siyang makatulong sa tagumpay ng batika. Pagbalik sa tindahan, sinimulan nilang mag-isip ng mga paraan upang makaakit ng mas maraming mga customer, at nagmungkahi na gumawa ng isang produkto na aktibong hahanapin ng mga tao. Habang naghapunan, casual niyang nabanggit ang pagsasama ng pagkain sa kanyang mga lunas, na agad nagbigay ng ideya. Gamit ang kanyang kaalaman sa halamang gamot at kanyang kakayahan bilang gabay, bumuo si Gideon ng linya ng mga inihurnong gamot na hindi lamang kapaki-pakinabang, kundi masarap din. Pagkatapos ay tinikman ni Rislot ang unang batch ng cookies at lubos siyang humanga. Kinabukasan, personal niyang ipinamahagi ang mga sample sa buong nayon, at mabilis kumalat ang balita, at hindi nagtagal, nagsimulang dumagsa ang mga customer sa batika. Sa kauna-unahang pagkakataon simula nang magbukas, umuunlad ang negosyo ni Gideon. Samantala, sa malayo, patuloy na tumataas ang tensyon sa loob ng Heroes Party, kung saan hayagang nakikipagtalo si Donan kay Ares, sinisisi ang maraming kamakailang pagkabigo ng grupo sa maling desisyon ng Sage. Naniniwala rin siya na isang malaking pagkakamali ang pagpapalayas kay Gideon, at itinuturo na hindi ganito nahirapan ng partido noong si Gideon ang nagsisilbing gabay nila.
Kumbinsido na kailangan nila siyang ibalik, humingi si Donna ng pahintulot kay Ruthie na hanapin si Gideon, at sa kanyang pagkabigla, agad itong pumayag. Sa paglaon, lihim na kinausap ni Donnan si Theodora tungkol sa kanyang lumalaking pag-aalala tungkol kay Ares, isinisiwalat na isa pang kasapi ng pangkat, si Yaren Drolla, ay umalis na dahil hindi siya sumang-ayon sa pagpapaalis kay Gideon. Bagaman madalas punahin ni Donnan ang kakayahan ni Gideon sa pakikipaglaban, hindi niya kailanman itinuring itong pasanin, at ngayon, determinado siyang hanapin ang dati niyang kasama at ibalik siya sa pangkat ng bayani. Makalipas ang ilang araw, nagising si Gideon at nakita si Rizlet na natutulog sa bago nitong kama. Ngunit nang igalaw nito ang katawan, nakita niyang nakatitig siya sa ilang malinamnam na marshmallow, na itinigil niya sa sandaling magising ito. Sa pagsisimula ng kanilang umaga, napag-isipan ni Gideon ang lahat ng nangyari sa kanya, at kung paano lubhang nagbago ang kanyang buhay. Minsan, nakita niya ang sarili niya, magpakailanman miyembro ng Partido ng Bayani, at natapos na namumuhay bilang isang maharlika, ngayon ay nagbubukas ng sariling batika sa isang tahimik na lugar kasama ang isang prinsesang may kulay gintong buhok at malaki ang dibdib. Nang buksan nila ang tindahan, ilang adventurer ang pumasok at nabigla nang makita ang pinakamahusay na adventurer ng lungsod ng Zoltron, si Rizlet, na nagtatrabaho doon kasama si Gideon. Tinanong nila kung bakit siya naroon, at masayang ipinaliwanag ni Rizlet na nagretiro na siya sa pagiging adventurer at ngayon ay tumutulong na kay Gideon sa pamamahala ng batika. Ang anunsyo ay nagpakabigla sa lahat, ngayon ay alam na nila na nawalan sila ng isang makapangyarihang adventurer. Maya-maya, si Rizlet ay may magandang ideya na uminom sila ng mead, at nang pumayag si Gideon, lumabas siya para bumili. Sa sandaling yun, ang hambog na adventurer na si Albert, ay pumasok at agad inakusahan si Gideon na siya ang nakatalo sa Owlbear sa kabundukan. Itinanggi ni Gideon ang mga akusasyon, sinasabing isa lang siyang mahinang walang kwentang adventurer, ngunit tumanggi si Albert na tanggapin ang paliwanag, itinutulo na ang sugat na natagpuan sa halimaw ay tanging malilikha lamang gamit ang isang espadang tanso, ang kaparehong espadang pag-aari ni Gideon. Sa kabila ng mga hinala ni Albert, patuloy na iniiwasan ni Gideon ang magbigay ng direktang sagot, at dahil sa galit, ibinanta ni Albert ang kanyang talam kay Gideon at idiniin na siya ay umamin. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang bumalik si Rizlet, at sa isang iglap, mabilis niyang hinarap si Albert dala ng matinding galit, nilinaw niyang hindi niya hahayaang mapahamak ang ama ng kanyang anak ng isang mahina at walang kwentang tulad ni Albert. Dahil sa pagiging duwag, umutras si Albert at mabilis na umalis sa batika. Kaagad pagkatapos, napayapa ni Gideon si Rizlet at ipinaliwanag na hindi naman talaga balak saktan ni Albert siya. Ngunit naiinis pa rin si Rizlet sa inasal ni Albert at tinanong kung bakit hindi mas agresibong ipinagtanggol ni Gideon ang sarili. Gideon, ipinaliwanag lang niya na nauunawaan niya ang mga intensyon ni Albert at piniling huwag nang palakihin pa ang labanan. Nang gabing yun, naghapunan ang dalawa upang ipagdiwang ang kanilang pag-unlad sa batika at ang pagbili ng mga kasangkapan upang gawin itong kanilang tahanan. Pagkatapos, iminungkahi ni Rizlet na kumuha ng bathtub, at naisip ni Gideon na magandang ideya yon. Ngunit nagbigay yun sa kanya ng ideya, at iminungkahi niya na subukan ni Rizlet ang paborito niyang sauna, kung saan sumang-ayon naman siya. Gayunpaman, pagdating nila roon, sa halip na mag-enjoy, naiwan si Gideon kasama si Gans at ang Goblin, nakikipagkumpitensya sa init upang makita kung sino ang unang babagsak. Ang dalawa ay nagsimula ng magtanong kay Gideon tungkol sa pamumuhay kasama si Rizlet at kung nagawa na ba niyang lupigin ang iyong kuweba at ano si Willie. Tumanggi si Gideon na sagutin ang kanilang mga bastos na tanong, at idinagdag niya ang init, ngunit nadulas ang kanyang tuwalya, at nang masilaya ni Gans ang kanyang pagkalalaki, bumagsak siya, na nagpatigil sa kanilang paligsahan. Sa labas, pinagalitan ni Nao, ang asawa ni Gans, ang kanyang asawa dahil sa pagtatangkang makipagkumpetensya sa isang hot-off laban kay Mr. Mandingo at isang literal na duwende. Itinuro ni Gideon kung gaano kawalang tao ang lugar, at ipinagbigay alam sa kanila ni Zeph, ang may-ari ng sauna, ang tungkol sa isang bagong karibal na sauna na binuksan ng isang maharlika, at mayroon itong mga kainan at murang babae, na umagaw sa kanyang mga customer. Tumanggi si Nao upang hayaan siyang sumuko ng ganoon kadali, at dahil sa kanyang pagiging determinado, naengganyo ang lahat na suportahan ang nahihirapang negosyo sa pamamagitan ng pag-order ng inumin at paggugol ng mas maraming oras doon.
Kinabukasan, sina Now at Rizlet ay nag-iisip ng mga ideya para tulungan si Zeph na makaakit ng mga customer, habang pinagsisilbihan sila ni Gideon ng tsaa. Sa gitna nito, nakakuha si Gideon ng ideya mula sa herbal tea na inihain niya sa kanila, at agad silang pumunta kay Zeph. Ipinakilala nila sa kanya ang isang espesyal na herbal blend sa isang bag, at ipinaliwanag na ang ilang komunidad ng mga duwende ay gumagamit ng herbal steam treatments para bawasan ang pagkapagod at mapabuti ang pagpapahinga. Iminungkahi ni Gideon na ialok ito, karanasan bilang isang natatanging serbisyo sa sauna, na hindi mararanasan sa ibang lugar. Bagaman sa simula ay may pag-aalinlangan si Zeph, inalok ni Gideon na mag-supply ng mga halamang gamot ng regular sa makatwirang presyo. Naimpluwensyahan ng panukala, pumayag si Zeph na subukan ito at ginantimpalaan pa si Gideon at ang kanyang mga kaibigan ng lifetime pass. Pagkatapos, nagtungo si Gideon upang maglibang sa sauna, ngunit ginulat siya ng mga babae sa pagsama sa kanya at pag-aalok sa kanya ng kasama. Habang karamihan ng mga lalaki ay agad na magiging lubos na nasa sabik at maaaring kumilos ayon sa kanilang pagnanasa roon, iminungkahi ni Gideon na umalis siya, ngunit tumanggi si Rizlet na paalisin siya, at iginiit na magsaya sila ng magkasama sa sauna. Habang nangyayari ito, namula si Gideon ng higit pa sa iyong Inez. Pisngi matapos ang isang gabi kasama ang iyong ama at tinukso ni Now ang dalawa dahil sa kanilang pamumula. Pagkatapos ay sinabi niya kay Rizlet kung gaano kagaling si Gideon kumpara sa Maharlika sa bayan, dahil iniligtas niya ang kanyang anak, ngunit ang kombinasyon ng mga plano at papuri ay sobra na para sa kanya, kaya bumagsak si Gideon. Habang naglalakad pa uwi ang grupo, pinag-iisipan ni Rizlet kung gaano niya nasisiyahan ang buhay sa Zoltan, inaamin na hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang magiging epekto ng isang mapayapang pamumuhay. Samantala, malayo sa Zoltan, patuloy na lumalaki ang tensyon sa loob ng grupo ng mga bayani, at lalong naiinis si Ares dahil maraming miyembro. Umalis sa grupo simula nang umalis si Gideon. Malapit doon, tahimik na nakaupo si Tisa sa tabi ni Theodora, at tinanong ni Theodora kung ano ang iniisip niya tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng grupo. Kalmadong sinabi ni Tisho na wala siyang pakialam at susundin ang anumang desisyon na gagawin ng grupo. Nang makita ito, ipinahayag ni Theodora kung paano hindi naranasan ng grupo ang ganitong antas ng hidwaan noong kasama pa nila si Gideon, at lantara niyang kinwestiyon kung bakit siya inalis noong una at tahimik na umaasa na sana ay bumalik siya. Kinabukasan, habang abala si Gideon sa pagtatrabaho sa Batika, isang opisyal ng Adventurers Guild na nagngangalang. Dumating si Galantine kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Kaagad na hiningi ng lalaki na makipag-usap kay Rizlet, ngunit magalang siyang ipinaalam ni Gideon na sarado pa ang tindahan at hiniling siyang maghintay. Insistido si Galantine na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan at sinubukang pilitin si Gideon, ngunit nagawa ni Gideon na payapain ang pagkabahala ng lalaki at paintayin siya ng mahinahon. Samantala, palihim na sinabi ni Rizlet kay Gideon na paintayin pa ng matagal ang mga kinatawan ng guild, at habang lalong nababalisa si Galantine sa labas, tahimik na pumasok sa tindahan ang isang kinatawan mula sa Thieves Guild. Nagbigay siya kay Gideon ng isang mahalagang elven coin at inalok na bilhin ang kontrata ni Rizlet. Agad na tinanggihan ni Gideon ang panukala, iginiit na hindi mabibili si Rizlet, ngunit humanga ang magnanakaw sa kanyang sagot, kaya't iniwan niya ang alok na bukas kung sakaling magbago ang isip ni Gideon sa hinaharap. Sa labas, tinatanggihan ni Rizlet ang mga katulad na panukala mula kay Galantine at kanyang mga kasamahan, na patuloy na nagtataas ng kanilang mga alok, ngunit nilinaw niya na ipinangako niya ang sarili upang makatrabaho si Gideon sa kanyang batika at binalaan pa niya sila na kung mapipilitan si Gideon na umalis ng bayan ay aalis din siya kasama nito. Narinig ni Gideon ang sinabi niya at naantig ang kalooban, kaya bilang maliit na regalo, tinawag niya ito at binigyan ng pulse heiress na ambar bilang tanda ng pagpapahalaga at isang simbolo ng kanilang pagtutulungan. Nang makita kung gaano kat-ames ang regalo, inaasar niya ito tungkol sa isa pang bilog na bagay na pwede niyang isuot sa kanyang daliri, ngunit mabilis itong ipinagsawalang bahala ni Gideon. Samantala, iba't ibang pinuno mula sa iba't ibang grupo ng adventurer ang nagtitipon ng palihim upang talakayin si Rizlet, at dahil dati siyang isang lubos na respetadong adventurer, ang kanyang desisyon na magretiro at tulungan si Gideon ay nagdulot ng pag-aalala sa maraming organisasyon. Nagpasya sila na naging hindi na siya mahulaan at nagpasya na bantayan ng mahigpit ang kanyang mga aktibidad. Kalaunan, pinag-iisipan ni Rizlet kung paano hindi inaasahang naging masaya ang kanyang bagong buhay,
at ang kanyang mga isipan ay napabalik sa araw na ginugol niya sa paglalakbay kasama ang partido ng mga bayani. Dinadala siya ng alaala sa isang desperadong panahon sa kasaysayan ng Lagervais, kung saan nahihirapan ang kaharian laban sa mga puwersa ng haring demonyo, at ang tanging pag-asa nilang makaligtas ay ang makakuha ng tulong mula sa kalapit na bansa. Sa kasamaang palad, ang pagdating sa bansang yun ay nangangailangan ng pagtawid sa teritoryong kontrolado ng mga demonyo. Sa halip na tahakin ang halatang ruta, nagmungkahi si Gideon ng alternatibong daan sa Bewitching Woods, isang mapanganib na rehiyon na kinatatakutan ng kapwa-tao at demonyo. Pagkatapos, sa isang nayon malapit sa gilid ng kagubatan, nakilala nila ang isang duwende na nagngangalang Yarendrola, at salamat sa kanyang natatanging biyaya. Nakakakomunika siya sa mga halaman at nakakapaglakbay sa kagubatan sa pamamagitan ng pakikinig sa mga tinig ng mga puno. Agad na nakita ni Gideon kung gaano kahalaga ang kanyang mga kakayahan at nagtiwala siya sa kanya. Naiwan sina Donan at Theodora upang tumulong protektahan ang kalapit na nayon. Samantala, kumuha si Ares ng isang grupo ng mga mersenaryo upang mang-alap ng impormasyon, isang desisyon na napatunayang kaduda-duda mula pa sa simula. Habang lumalalim ang paglalakbay ng grupo sa kagubatan, napansin ni Rizlet kung gaano kanatural na nagtutulungan sina Gideon at Yarendrola, at habang ginawa niya ang lahat upang hindi ito ipakita, lalo siyang naging selosa sa kanila at napakabilis. Napansin ang kanyang pag-uugali. Dahil napansin ang pagkabagabag ni Rizlet, inanyayahan siya ni Yarendrola na mag-relax kasama niya sa ilog para magkaroon ng pribadong oras silang dalawa, at habang malayo sa iba pang grupo, marahan niyang tinanong kung may nararamdaman si Rizlet para kay Gideon. Ipinaliwanag ni Yarendrola na ang kanyang emosyon ay mas halata pa kaysa sa tubig na basa, at iminungkahi niya na may posibilidad na pareho rin ang nararamdaman ni Gideon, kaya't hinikayat niya si Rizlet na maging mas tapat tungkol sa kanyang nararamdaman sa halip na itago ang mga ito sa likod ng kahihiyan o pagkadismaya. Nang tanungin ni Rizlet kung interesado rin si Yarendrola kay Gideon, itinanggi ito ng duwende, at ipinaliwanag niya na nakikita lang niya ito bilang matalik na kaibigan at lubos na hinahangaan ang dedikasyon nito, ngunit ipinahayag niya na, higit sa lahat, sana ay makapamuhay ito ng payapa balang araw sa halip na patuloy na isakripisyo ang sarili para sa iba. Naantala ang kanilang pag-uusap nang biglang sumalakay ang mga scout ng demonyo matapos ipagkanulo ng mga mersenaryong inupahan ni Ares ang grupo at isiniwalat ang kanilang lokasyon. Sa kabila ng pagkaapurahan, mabilis na bumuo si Gideon ng bagong estratehiya, kung saan sila ni Yarendrola ang mang-aakit ng atensyon ng kalaban habang si Rizlet at Ruti naman ang susugod sa hanay ng kalaban. Pagkatapos ay nagtagumpay ang plano, at habang nagaganap ang labanan, nilupig ni Ruti ang mga kawal na demonyo gamit ang kanyang pambihirang lakas, na nagbigay daan sa grupo upang makalusot at ipagpatuloy ang kanilang misyon. Matapos mapagtagumpayan ang labanan, humingi ng tawad si Ruti kay Gideon para sa mga panganib na hinarap nito at niyakap siya, ngunit tiniyak ni Gideon sa kanya na ayos lang silang lahat. Pagkatapos nyon, ipinagpatuloy ni Gideon at ng iba pa ang kanilang pakikipagsapalaran, habang patuloy naman na tumulong si Rizlet sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Ngunit sa kasalukuyan, labis siyang nagpapasalamat na muling pinagtagpo sila ni Gideon ng tadhana. Habang nagde-deliver, nilapitan siya ng isang adventurer na nagbabantang i-blackmail at ilantad ang desisyon niyang talikuran ang kanyang maharlikang responsibilidad at manirahan sa Zoltan. Gayunpaman, nanatiling ganap na walang pakialam si Rizlet, at tahimik niyang sinabi na mas gusto niya ang kasalukuyan niyang buhay at umalis, na iwan ang lalaki na walang masabi. Samantala, napakalayo, nahihirapang matulog si Ruti sa kanyang tolda, at ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa araw na nalaman niyang umalis si Gideon sa grupo ng bayani. Noon, iginiit ni Ares na umalis si Gideon sa sarili niyang kagustuhan, ngunit agad na naramdaman ni Ruti na may mali, isinasaalang-alang na malakas na nag-react ang kanyang banal na pagpapala sa panloloko nito. Sa isang sandali, nilamon siya ng kanyang mga emosyon, at isang sulyap ng kanyang napakalaking kapangyarihan ang lumitaw. Bagaman mabilis niyang nabawi ang kontrol at pinagaling ang pinsalang kanyang idinulot, ang insidente ay nag-iwan ng matinding marka sa kanya. Mula nang umalis si Gideon, nakaramdam si Ruti ng kawalan na hindi niya kayang balewalain, lalo na sa kawalang katiyakan sa paligid ng kanyang pagkawala at ang panloloko ni Ares na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagdadala si Gideon ng mga supply kay Dr. Newman, at salamat sa lumalagong popularidad ng parmasyutiko,
mas naging maganda ang negosyo kaysa sa Krusty Krab noong kasagsagan nito. Habang sila ay nag-uusap, isang kaguluhan sa labas ang biglang umakit ng kanilang atensyon. Nang sila ay pumunta upang imbestigahan, natagpuan nila ang isang lalaking nakahandusay sa lupa na may matinding irregular na tibok ng puso. Nang makita ito, agad na kumilos si Gideon, gamit ang kanyang unang kasanayan sa IHEED upang maghanda ng pang-emerhensyang paggamot, at ang kanyang mabilis na pagtugon ay ikinagulat maging ni Dr. Newman. Matapos patatagin ang pasyente, ipinaliwanag ni Gideon na isa sa kanyang mga kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na tukuyin at gamutin ang mga sintomas kahit hindi natutukoy ang eksaktong sanhi, at nang makalipas ang krisis, isinawalat ni Newman na tila nakalabis ang paggamit ng lalaki sa kaparehong pulbos na gamot na kamakailan lamang inaprubahan ng konseho, kaya nagbabala siya na maaaring maging mas karaniwan ang mga katulad na kaso kung kumalat ang problema. Nang tuluyang bumalik si Gideon, sa bahay ng bandang hapon, pinagalitan siya ni Resolette dahil sa matagal na paglabas ng walang palm, at mabilis niyang naayos ang sitwasyon sa paghahanda ng tanghalian, at sabay silang umupo upang kumain. Habang kumakain, ikinwento ni Gideon sa kanya ang kaso ng labis na dosis na nangyari sa kanilang kapitbahay, at agad na pinaghihinalaan ni Resolette na ang droga ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ng mga tao. Sumang-ayon si Gideon na nakababahala ang sitwasyon ngunit iginiit na hindi nila responsibilidad ang pag-imbestiga sa pinagmulan nito. Upang mawala sa isip nila ang bagay na yon, iminungkahi niya na magpalipas sila ng isang araw sa pagre-relax sa tabi ng ilog. Pagkatapos, naglakbay ang dalawa sakay ng lumilipad na drakes, at ginugol nila ang araw sa pagbibigay sa aming mga manonood. Ilang matinding fan service kung saan si Resolette ang gumagawa ng mabibigat na gawain sa pamamagitan ng paglangoy, pagkain ng mga barbecue, at pag-inom ng juice. Gayunpaman, naramdaman ni Gideon ang awkwardness, kaya nabanggit niya kung gaano kaaliw tingnan kung gaano kaiba kumilos si Resolette ngayon kumpara noong una nilang muling pagkikita. Sa huli, inamin ni Resolette na lagi siyang nag-aalala na baka tanggihan nito ang kanyang nararamdaman, ngunit dahil siya ang unang nagbanggit, nakaramdam siya ng katiyakan at ipinahayag ang kanyang damdamin para rito, na kanilang tinataka ng isang mainit na halik. Samantala, malayo sa disyerto, patuloy ang partido ng bayani sa paghahanap sa sinaunang sandata, at inihayag ni Ares na ang kanilang patutunguhan ay nasa malapit. Mga guho na nakalibing sa ilalim ng buhangin. Habang nagsisimula ang paghahanda, abala si Tisa sa pagkuha ng tubig para sa grupo, at habang nagpapahinga, tinanong niya si Ruthie kung natutulog ba ito, binabanggit kung paano ito hindi nakakakuha ng tamang pahinga. Ipinaliwanag ni Ruthie na ang kanyang pagpapala bilang bayani ay pumipigil sa maraming normal na pangangailangan ng tao, kabilang ang pagtulog, gutom, ang kagustuhang lumamon ng hotdog, at lahat ng walang kwentang emosyon na maaaring humadlang sa kanya upang maging isang tunay na bayani. Natila upang ipakita ang kanyang katatagan, isang matinding sandstorm ang biglang humagupit sa disyerto, at habang ang lahat ay naghahanda laban sa hangin, si Ruthie, nananatiling walang anumang epekto, nagpapakita ng banal na pagpapala ng kanyang bayani. Makalipas ang ilang araw, bumalik sina Gideon at Resolette sa kanilang normal na buhay sa Batika, at nababagabag si Resolette sa mga bali-balita tungkol sa misteryosong gamot. Ikinwento niya ang naririnig niyang paglalarawan ng mga taga-baryo sa epekto nito bilang pagpaparamdam sa mga tao na ganap na naiiba sa kanilang normal na sarili, na siya ring nararamdaman ni Snoop Dogg araw-araw. Bago pa nila mapag-usapan ng mas malalim ang bagay na ito, isang sugatang lalaki ang napadpad sa kanilang lugar, humihingi ng tulong. Agad siyang ginamo ni Gideon habang nagmamadaling lumabas si Resolette upang mag-imbestiga, at sa labas, nakita niya ang ilang miyembro ng samahan ng mga magnanakaw. Nagdulot ng kaguluhan sa mga kalye habang tila nasa ilalim ng impluwensya ng mahiwagang droga, at mabilis na lumala ang sitwasyon tungo sa isang labanan. Habang madaling hinaharap ni Resolette ang mga umaatake, biglang dumating si Albert at tinapos ang laban ng hindi nag-aaksaya ng oras, at kinwestiyon ni Resolette ang kanyang mga pamamaraan. Ngunit binaliwala ni Albert ang kanyang mga pag-aalala at sinabihan siyang mag-focus sa pagtulong sa mga nakaligtas. Mabilis na naging mainit ang kanilang maikling pagpapalitan ng salita, ngunit walang panig ang nagtulak pa ng anumang pagtatalo. Maya-maya, bumalik si Resolette sa Batika at ikinwento kay Gideon ang lahat ng nangyari. Nakikinig siya, maingat habang inilalarawan niya ang kakaibang pag-uugali ng mga umaatake at ang lumalalang problema na pumapalibot sa gamot. Saktong dumating sina Tanta at Al,
at sumama ang maliliit na kaibigan sa kanila para sa tanghalian, at ipinagtapat ni Al na nag-aalala siya sa bendisayon ng kanyang sandata, sa takot na baka hubugin nito ang kanyang kinabukasan sa paraang hindi niya gusto. Iminungkahi ni Gideon na malaki sa kanyang pagkabalisa ay nagmumula sa hindi pa paghahanap ng direksyon para sa kanyang mga kakayahan, at sumang-ayon si Resolete, na ipinapaliwanag na ang mga bendisayon ay mas madaling pamahalaan kapag natutunan ng isang tao kung paano ilapat ang mga ito alinsunod sa kanilang mga layunin. Nang ibunyag ni Al na gusto niyang tumulong sa negosyo ng transportasyon ng kanyang ama, itinuro ni Gideon na maraming iba't ibang ang mga kasangkapan at kasanayan ay makikinabang sa pagiging dalubhasa, kung saan ang mahalaga ay ang pagpili ng landas na nababagay sa kanya. Naudyukan ng payo, umalis ang mga bata sa batika na mas positibo ang pakiramdam. Nang maglaon, isang babaeng nagngangalang Rhea mula sa grupo ni Albert ang bumisita sa batika upang humingi ng tawad sa kamakailang pag-uugali nito, at habang nagdududa pa rin si Resolete, ipinaliwanag ni Rhea na sobrang nagpapagod si Albert. Inihayag niya na ang pagpapala ng kampyon ni Albert ay patuloy na nagtutulak sa kanya patungo sa tagumpay, at ang kanyang pagkadismaya sa pagkakaipit niya sa Zoltan ay lalo lamang nagpalala ng sitwasyon, matapos siyang marinig. Paliwanag, napag-isipan ni Gideon na nahihirapan si Albert na pagtugmain ang kanyang mga ambisyon sa katotohanan ng kanyang sitwasyon bilang isang hamak na adventurer na may ranggo B sa halip na ang kanyang pangarap na maging isang Hokage at iligtas si Sasuke. Sa ibang lugar, si Donan ay nakaupo ng mag-isa sa isang taberna, nababahala sa kalagayan ng grupo ng bayani, ngunit pagkatapos, isang misteryosong estranghero ang lumapit at nag-alok ng impormasyon na makakatulong sa kanya upang mahanap si Gideon. Sa Zoltan, isang bagyo ang nagsisimulang bumuhos sa labas, at si Gideon ay naghanda ng mainit na inumin na gawa sa pulot at gatas para kina Resolete at sa kanya, isang recipe na madalas niyang ginagawa para sa kanyang kapatid na babae. Pagbanggit dahil kay Rowty, napaisip silang dalawa ni Resolete kung kumusta na siya, at ang kaisipang ito ay nagpaalala sa kanila ng kanilang nakaraan. Noon, sa gitna ng malakas na kulog at kidlat, napansin ng batang si Gideon ang ibang mga bata na humahanap ng kapanatagan sa kanilang mga pamilya, at umiiyak na kunwari ay takot sa kulog. Tinanong niya si Rowty kung natatakot ba siya, ngunit dahil sa basbas ng kanyang pagiging bayani, wala siyang naramdamang takot sa malakas na kulog at kidlat. Ngunit sinabi ni Gideon sa kanya na natatakot siya at hiniling na hawakan ang kanyang kamay. Nang magkahawak na ang kanilang mga kamay, sinabi ni Gideon sa kanya na nagsisinungaling siya at gusto lamang hawakan ang kanyang kamay, na hindi naman niya inalintana. Sinabi niya rito na mahal niya ito, niyakap niya ito mula sa likuran, at hiniling na magpalitan sila ng mga pangako tungkol sa hinaharap. Sinabi ni Gideon sa kanya na balak niyang maging isang kabalyero at maglakbay sa tabi niya balang araw. Bagaman kailangan niyang umalis ng bahay upang tahakin ang pangarap na yon, nangako siyang bibisita kung kailanman posible. Hiniling ni Rowty na dalhan niya ito ng mainit na gatas at pulot sa tuwing sila ay muling magtatagpo, at malugod na sumang-ayon si Gideon. Biglang may kumatok sa pinto ng kanilang batika, at nagmadali si Gideon upang buksan ito. Tanging makita si Dr. Newman na nakatayo sa labas, buhat-buhat si Al na walang malay. Habang isang malakas na bagyo ang nagngangalit sa labas, dinala si Al sa batika para sa paggamot. Dahil sa matinding mga pinsala nito, habang sinusuri siya ni Gideon, nagtataka siya kung bakit nahuli ang bata. Labas sa ganitong mapanganib na panahon. Pagkaraan ng maikling sandali, nagkamalay si Al at agad na nataranta nang makita niya sina Gideon, Resolete, at Dr. Newman na nagbabantay sa kanya. Nang kumalma na siya, ipinaliwanag niya ang nangyari, at ayon sa kanya, biglang nawala ng kontrol si Addie at sinaktan sila, siya at ang kanyang mga magulang, gamit ang isang palakol, na tila nawala sa katinoan. Dahil sa seryosong sitwasyon, nagmadali sina Gideon at ang iba pa sa bahay ni Al, at doon, nakita nila ang kanyang mga magulang na walang malay ngunit buhay pa. Habang natutuwa sila na nakaligtas ang mga magulang, agad na naunawaan ni Gideon ang mas malaking problema. Dahil sa pagiging ni Akdamez, ama, si Malon, bilang kapitan ng gwardya ng bayan, ang isang insidente tulad nito ay maaaring makagulo sa buong bayan. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Habang kumakalat ang balita at nawawala si Addie, nagsisimulang tumaas ang tensyon sa buong Zoltan. Galit na mga residente ang humihingi ng sagot at katarungan, habang marami ang naiinis sa kanilang nakikitang mabagal na pagtugon ng gwardya.
Habang nagpapagaling ang mga magulang ni Al sa infirmary, pansamantalang nananatili si Al sa pangangalaga ni Gideon at Rizlet, at habang nag-aalmusal, tinanong ni Al si Rizlet kung maaari siyang turuan ng paggamit ng espada. Pumayag siya, at ang dalawa, simulan ang pagsasanay sa labas. Habang sabik si Al na patunayan na siya si Zoro, nahihirapan siyang tamaan kahit isang beses si Rizlet, sa kabila ng dalawang malalaking target sa kanyang katawan. Habang pinapanood ang kanilang pagsasanay sa espada, pinupuri ni Gideon ang kakayahan ni Rizlet bilang isang guro, ngunit buong pagpapakumbaba niyang sinasabi na malaki ang naitulong sa pag-unlad ni Al ng basbas ng kanyang weapons master. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka hindi siya angkop sa pagtuturo sa mahabang panahon, ngunit tiniyak ni Gideon sa kanya na perpekto siya para dito, isinasaalang-alang kung sino siya bilang isang tao, at buong puso siyang nagpasalamat sa kanya para sa pampasigla. Ang kanilang aralin ay naantala ng sina Guns at Now. Dumating na nagpapanak, at isiniwalat nila na ang mga gwardya ng bayan ay kamakailan lamang pumunta sa kanilang tahanan at dinala si Tonto para tanungin. Nag-aalala, dumiretso sina Gideon at Rizlet sa guild ng mga adventurer at humingi ng tulong kay Galantine. Pumayag si Galantine na tumulong sa pag-oorganisa ng isang pinagsamang investigasyon at binigyan sila ng liham ng pagpapakilala na nakatuon kay Kapitan Mullen, na may utang na loob sa kanya. Hawak ang liham, pumunta sila sa himpilan ng mga gwardya, at bagamat kinailangan muna nilang harapin ang mga gwardya, nakatulong ang liham upang makapasok sila at makipag-usap kay Mullen ng personal. Sa loob, muling nakasama ni Tonto ang kanyang mga magulang, at lahat ay nakahinga ng maluwag nang makita na maayos si Tonto at hindi ginawa ng mga gwardya ang sinaktan siya. Ipinaliwanag ni Mullen na ang tanging intensyon niya ay tanungin ang bata at hindi niya alam na pinagmalupitan siya ng husto ng kanyang mga tauhan. Humihingi siya ng paumanhin para sa insidente at iniutos ang pagpapalaya kay Tonto kaagad. Nang kulitin siya ni Gideon para sa mga sagot tungkol kay Edami, ipinaliwanag ni Mullen na ang bayan ay lalong nagkakabahabahagi, na may ilang residente ang nagsisimula ng maniwala na ang pag-atake ay hindi nangyari gaya ng iniulat at inaakusahan ang iba ng pagtatakip sa katotohanan. Iginiit ni Al na personal niyang nasaksihan ang mga ginawa ni Edami gamit ang sarili niyang dalawang mata, ngunit sa kanilang pagtataka, nagsalita si Tonto bilang pagtatanggol kay Edami, na inaalala na humingi ng paumanhin ng bata pagkatapos ng kanilang nakaraang laban at madalas na pinag-uusapan ang pagiging bantay bayan upang tumulong sa mga tao. Pagkarinig nito, humiling si Mullen na makipag-usap ng pribado kina Gideon at Rizlet, at inamin niyang nauubusan na siya ng pagpipilian at humingi ng kanilang tulong sa paghahanap sa kanyang anak. Nang tanungin ni Gideon kung posibleng ginagamit ni Edami ang mahiwagang gamot, buong-buo at galit na naniniwala si Mullen na hindi kailanman magiging gumagamit ng droga ang kanyang anak. Itinuro ni Gideon na ang pag-uugali ni Edami ay kahawig ng ilang kamakailang insidente na kinasasangkutan ng mga gumagamit ng gamot, ngunit nang walang taong nagtataglay ng kasanayan sa pagtatasa, wala silang paraan upang kumpirmahin ang kanilang mga hinala. Nang gabing yun, habang si Al ay nag-iisa sa batika ni Gideon, isang misteryosong bisitang naka-monocle ang lumapit sa kanya, at nang bumalik si Gideon, nakita niyang balisa ang bata. Nag-alok si Gideon ng karagdagang pagsasanay habang wala si Rizlet at inaasikaso ang negosyo ng guild. Pagkatapos, tinanong ni Al kung bakit ang isang taong kasing husay ni Gideon ay D-rank na adventurer pa rin, at ipinaliwanag ni Gideon na hindi laging sumasalamin ang mga ranggo sa tunay na kakayahan o halaga ng isang tao. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Al na binigyan siya ng estranghero ng isang espada, at sinabi ng lalaki na galing ito sa isang taong konektado kay Big Hawk, ang pinuno ng guild ng mga magnanakaw, at iminungkahi. Makakatulong ito sa kanya upang maging isang dakilang mandirigma. Naaalala ang matatalinong salita na minsan niyang natanggap mula kay Theodora. Hinihikayat ni Gideon si Al na pag-isipang mabuti kung anong klaseng tao ang gusto niyang maging at kung paano niya gagamitin ang kanyang mga talento. Samantala, tinutunto ni Rizlet ang isang pinaghihinalaang nagbebenta ng droga, ngunit bago pa niya ito mahuli, ang lalaki ay biglang nawala bago pa siya matanong. Ilang sandali pa, ilang umaatake ang lumabas mula sa anino at pumalibot sa kanya. Ngunit bago pa magtagumpay ang pagtambang, isang nakabalabal na estranghero ang sumabat at nagtaboy sa kanila. Doon, ang nakabalabal na tagapagligtas ay nagpakilala bilang si Donan, ang mandirigma mula sa Heroes Party. Ipinaliwanag niya na hinahanap niya si Gideon, ngunit matapos makita na mukhang masaya si Gideon sa bago niyang buhay,
lalo na kasama ang matamis na blonde na babae sa tabi niya, nagpasya siyang huwag manghimasok. Pagkatapos ay ibinahagi ni Donen ang nakakagambalang tuklas na ang mga sumalakay ay hindi ordinaryong kriminal kundi mga demonyong stalker, at pagkatapos magpalitan ng impormasyon, umuwi si Rizlet. Pagbalik sa Batika, sinabi ni Gideon kay Rizlet ang tungkol sa espadang natanggap ni Al, at salamat sa kaalaman niya sa mahika, agad na natukoy ni Rizlet ang isang locator na spell na nakatago sa loob ng sandata, na nagpapatunay na sinuman ang nagbigay ng espada kay Al ay malinaw na interesado sa pagsubaybay sa kanyang mga galaw, na isang nakakakilabot na pagtuklas na nagpaparamdam sa kanila ng pagkaasiwa. Kinabukasan, sumiklab ang mga protesta sa buong bayan, at nalaman ni Gideon na lihim na pinopondohan ni Big Hawk ang mga demonstrasyon, malamang ay upang ilihis ang pansin ng mga bantay bayan habang ang mas malalaking plano ay nagaganap sa likod ng tabing. Sa ibang dako, patuloy ang party ng mga bayani sa paggalugad ng mga sinaunang guho, at nang lumitaw ang isang napakalaking demonyo, inutusan ni Ruti si Tisay na ipagpatuloy ang paghahanap sa sinaunang sandata habang hinaharap ng iba pang miyembro ng grupo ang banta. Nang walang kahirap-hirap, madaling natalo ni Ruti ang halimaw. Pagkatapos nito, humarap siya kay Ares at prangkang sinabi na ginamit niya upang takpan ang mga kahinaan ni Gideon, ngunit wala siyang balak gawin ng pareho para sa kanya, na dapat ay kayang takpan ang sarili niyang mga kahinaan. Tahimik na naaalala ni Ares kung gaano kadali ang mga misyon ng partido noong naroon pa si Gideon, ngunit tumanggi siyang pagtuunan ito ng pansin. Sa sandaling yun, bumalik si Tisay na may balita na natagpuan niya ang kayamanang nakatago sa loob ng mga guho sa anyo ng personal na sasakyang panghimpapawid ng isang dating Panginoon ng demonyo. Habang sumasakay ang partido sa lumilipad na barko, casual na tinanong ni Tisay si Ruti kung may lugar ba siyang nais puntahan. Tahimik na inamin ni Ruti na mayroon lugar na gusto niyang bisitahin ng higit sa anupaman, ngunit sinabi niyang dapat mauna ang kanyang tungkulin bilang bayani, kaya kailangan maghintay ang kanyang hiling hanggang matapos ang kanyang trabaho. Samantala, dumating na ang double bed ni Gideon at Rizlet, at humiga ang mag-asawa sa tabi ng isa't isa, naghalikan ng marubdob, at handa ng magdamag na puno ng hot yoga at cardio, ngunit narinig nilang gising pa rin si Al, at nagpasya silang pigilan ng pag-usad ng plano, alam na mahuhuli sila dahil sa ingay ng kama. Kinaumagahan, sinukol ng tagasunod ni Big Hawk ang isang nakatalukbong na lalaki na pinaniniwalaan nilang si Al mula sa spell ng kanilang locator, ngunit sa kanilang takot, lumabas na si Rizlet pala ito, na naroon para sirain ang kanilang plano at naroon para tambangan sila pabalik. Habang lumulusob sila, sinagupa sila ni Rizlet at hinarap sila ng buong tapang. Gayunpaman, napagtanto niya na ang isa sa kanila ay hindi tao, at ipinahayag ng lalaki ang kanyang sarili bilang isang demonyong may palakol. Kasabay nito, ang misteryosong lalaki na nagbigay ng espada kay Al, si Godwin, ay bumalik sa Batika, at sa pagtataka ni Al, pinapasok ng mga gwardya na nagbabantay sa kanya ang lalaki, at inihayag nito na alam niyang susubukan ni Rizlet na higaitan sila, kaya nagpasya siyang magkaroon ng backup plan. Pinigilan at dinala nila si Al ng direkta kay Big Hawk. Pagkatapos ay nagpakilala ang Goblin at nagmalaki kung paano siya umangat sa kapangyarihan. Sa pagtatanggal sa sinumang humahadlang sa kanya, inihayag niya na siya ang responsable sa pamamahagi ng sangkap na kilala bilang biyaya ng Diablo sa buong Zoltan, at ayon sa kanya, ang droga ay nilikha mula sa mga puso ng 50 demonyong may palakol at nagbibigay sa mga tao ng karagdagang biyaya. Sinabi niya pagkatapos na ang kanyang pinakabagong balak ay gamitin si Al bilang simbolo upang tipunin ang mga hindi nasisiyahang mamamayan ng South Marsh, at upang suportahan ang kanyang salaysay, inilabas niya si Edmie, na hayagang umamin na ginamit niya ang sangkap sa pag-asang maging mas malakas. Sa labas, isang galit na pulutong ang nagtipon, at ipinakita ni Big Hawk si Al sa harapan nila. At nagbigay ng isang madamdaming talumpati tungkol sa kawalan ng katarungan at inhustisya. Inaangkin niya na nakatakas si Edmie sa parusa dahil lamang Kapitan Mullen ang kanyang ama. Pagkatapos, hinihikayat niya si Al na gumanti mismo at maging catalysta ng isang revolusyon. Nang mag-atubili si Al, patuloy siyang minamanipula ni Big Hawk, iginigiit na kusang sinaktan ni Edmie ang pamilya ni Al at itinuturo na ang pagtalo sa isang may dalawang biyaya ay lubos na magpapataas sa kapangyarihan ni Al. Tinanggap ni Al ang espada, ngunit sa halip na atakihin si Edmie, pinutol niya ang mga lubid na nakatali sa kanya at buong tapang na idineklara na hindi niya gagamitin ang kanyang sandata para sa kasamaan.
Sa matinding galit, sinubukan ni Big Hawk ang isa pang taktika sa pamamagitan ng pag-aalok kay Edmie ng palakol, umaasang maimpluwensyahan siya ng basbas ng demonyo, ngunit bago pa man makuha ito ni Edmie, isang nakatalukbong na figure ang lumitaw at agad siyang inalisan ng sandata. Ang nakatalukbong na lalaki ay nagpakilala na siya mismo ang kambing, si Gideon, at mabilis niyang inilayo ang dalawang bata sa kapahamakan at binigyan si Edmie ng gamot na idinisenyo upang sugpuin ang epekto ng basbas ng demonyo. Isang kaalyado na nagngangalang Bo ang dumating pagkatapos at inihatid ang mga bata palayo ayon sa kanilang plano. Nang ligtas na ang mga bata, tuluyan ng hinarap ni Gideon si Big Hawk at kanyang mga tagasunod. Unang sumalakay si Albert, ngunit walang kahirap-hirap na naharangan ni Gideon ang atake. Naglalabas ng isang bahagi ng lakas na maladyos, na itinago niya sa buong panahon. Nang harapin ni Gideon ang goblin, ibinunyag ni Big Hawk ang katotohanan na siya pala ay isang demonyo na nagngangalang Belial na samapian sa totoong Big Hawk. Kinukutya ni Gideon ang mga ambisyon ng demonyo, na sinasabing hindi magiging madali ang kontrolin ng isang mapayapang bayan tulad ng Zoltan, ngunit inamin ni Belial na iyon ang dahilan kung bakit niya kinuha si Albert, isang lalaking ang mga pagkadismaya ay nagpahina sa kanya upang madaling manipulahin. Inamin ni Albert na kinamumuhian niya ang mabagal at walang kaguluhang pamumuhay, at iginigiit niya na ang mga sakripisyong ginawa niya ay kinakailangan dahil pangarap niyang gawing puwersang militar ang bayan na kayang labanan ng demonyong Panginoon. Inimbitahan niya si Gideon na sumama sa kanya, na sinasabing taglay nito ang lakas at mga katangian ng isang tunay na bayani, ngunit noon ay napalibutan na ng mga gwardya ng bayan ang lugar, at mahinaong tinanggihan ni Gideon ang alok ni Albert, iginigiit na isa lamang siyang may-ari ng batika at dapat ay batas ang humawak sa sitwasyon. Tumanggi si Albert na sumuko at nagsagawa ng huling pag-atake, ngunit iniwasan ni Gideon ang paghataw at sinugatan ang kamay sa isang galaw, habang sinasabi kay Albert na ang pinakamalaki niyang kahinaan ay ang pagkahumaling niya sa pagiging bayani sa anumang paraan at na talagang may tiwala si Gideon na si Albert ay isang tunay na bayani. Samantala, gumamit si Bo ng mahika upang iangat sina Al at Ademe sa itaas ng mga tao upang tulungan sila, at kinausap ni Al ang lahat at sa publiko ay pinatawad si Ademe, idinideklara na gusto pa rin niyang manatiling magkaibigan. Agad na pinakalma ng kanyang mga salita ang sitwasyon, unti-unting nagkalas ang mga tao, at naglaho ang banta ng kaguluhan. Nang gabing yun, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong makapagpahinga sina Gideon at Rislot sa kanilang malaking bagong bathtub, at sa halip na bumigay, tinanong ni Rislot kung bakit si Gideon. Tinanggihan ang alok ni Albert na sana'y magpapabalik sa kanya sa isang buhay ng kabayanihan. Sumagot si Gideon, nang tapat na hindi na siya naghahanap ng kaluwalhatian o malalaking pakikipagsapalaran. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang mapayapang buhay na kanyang naitatag at ang mga taong pinapahalagahan niya, lalo na si Rislot. Sa ibang lugar, nakasalamuhan ng tunay na malaking lawin si Shasanden, ang general ng demonyo, at binalaan ni Shasanden si Belial tungkol sa mga panganib ng pagpapakalat ng pagpapala ng demonyo sa mga tao. Sumagot si Belial na ang kanyang mga kilos ay nagsisilbi sa sarili niyang mga layunin sa halip na sa mga plano ng Panginoon ng mga demonyo. Pagkatapos ay winakasan niya ang kanyang kontrata sa malaking lawin at inilipat ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Pagkatapos nyon, lumitaw si Belial sa loob ng selda ni Albert, at nagpa siya ang dalawa na gumawa ng bagong kasunduan, na nagpapahintulot kay Albert na makatakas gamit ang itim na mahika. Samantala, nagsimula si Al sa kanyang unang tunay na pakikipagsapalaran kasama ang kanyang mga tagapagturo, at habang pinapanood siya ni Gideon na umalis, nagnilay-nilay siya kung gaano na lumaki ang bata at umaasa na ang kanyang paglalakbay ay makakatulong sa kanya upang mahanap ang sarili niyang landas sa buhay. Sa kampo ng pangkat ng bayani, nahihirapan si Ares na itago ang kanyang pagkadismaya habang pinapanood niya si Rudy na umalis kasama si Tizeb o ang airship, bigla nilang iniiwan siya at si Theodora. Si Theodora ng diretsahan. Nagkomento na ang bayani ay ganap na may kakayahang tapusin ang kanyang misyon nang wala ang kanyang gabay. Ngunit nang puntahan niya upang tingnan sa loob ng tulde ni Rudy, kung saan, sa tabi ng katawan ni Belial, napansin niyang iniwan ng bayani ang ilang personal na gamit, kabilang ang kanyang hero badge, na nagsasabi sa kanya na si Rudy ay patungo sa isang lugar na hindi konektado sa kanilang misyon. Samantala, sa Zoltan, patuloy na kumikilos si Shusanin sa ilalim ng pagkakakilanlan ng matulunging adventurer na si Bu, at pagkatapos iulat ang pagkumpleto ng ilang quest sa Megria the Guild,
opisyal siyang nakakuha ng promosyon sa B-rank status, na ikinagulat ng ibang adventurers. Na hindi pa nakakita ng ganitong mabilis na pagbangon simula kay Rizal. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Rudy at Tisa ang kanilang paglalakbay patungo kay Zoltan, na ang layunin ni Rudy ay makahanap ng isang gumagawa ng gamot na kayang gamaya sa Devil's Blessing. Ibinunyag na hinarap na niya sina Belial at Albert, at ipinakita nila sa kanya ang gamot at ipinaliwanag kung ano ang epekto nito sa basbas ng isang tao. Nang marinig niya na kayang pahinain ng gamot ang kanyang basbas, agad niya itong nilagok, at natakot si Belial, dahil alam niyang nabigo siyang sabihin sa kanya na inilipat ng gamot ang masamang hangarin ng demonyong may palakol, nakakapit sa kanyang mga basbas. Gayunpaman, sinabi ni Rudy na dahil hindi gumagana sa kanya ang mga sumpa, hindi siya maaapektuhan, at pinatunayan niya ito. Matapos siyang mag-eksperimento sa substansya, natuklasan niya na pansamantalang pinahihina nito ang epekto ng kanyang pagpapala bilang bayani, na nagpapahintulot sa kanya na maranasan ang mga damdamin ng mas natural. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Rudy na pagdating nila sa Zoltan, balak niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan at mamuhay bilang isang ordinaryong manlalakbay. Kalmadong nakinig si Tisa, pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya ang pinili ni Rudy bilang kasama. Ang sagot ni Rudy ay simple, at sinabi niya na si Tisa ay isa sa iilang tao na tumetreto. Kanya ng normal, dahil hindi tulad ng karamihan ng tao, hindi siya kinakabahan o nasisindek dahil lang sa presensya ng bayani. Balik sa Batika, nahaharap si Gideon sa ibang problema sa pagdating ng taglamig. Halos walang laman ang parmasya ni Words, at bumagal ng husto ang kanyang negosyo dahil mas gusto ng karamihan ng residente na manatili sa loob ng bahay sa malamig na panahon. Habang dinadala sa kanya ang isang tasa ng tsaa, itinuro ni Rislip na kung gusto niya ng mga customer, kailangan niya ng isang bagay na kapaki-pakinabang para sa panahon. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga pampainit ng kamay na karaniwang ginagamit sa Logurvia, ngunit sinabi na ang problema ay ang paggawa ng mga ito ay karaniwang nangangailangan ng advanced na kaalaman sa alchemy. Sa kanyang pagtataka, inihayag ni Gideon na mayroon siya nakatuklas ng alternatibong paraan sa kanyang mga paglalakbay, at nag-aatubili siyang subukan ito, nag-aalala na baka lumikha ito ng isa pang hindi inaasahang sakuna tulad ng ilan sa kanyang mga nakaraang eksperimento. Hinihikayat siya ni Rislip na subukan pa rin, at nagtagumpay ito. Kinabukasan, namahaji si Gideon ng mga sample sa bayan, at di nagtagal, kumalat ang pangangailangan para sa mga pampainit ng kamay sa buong Zoltan, na nagbigay sa kanyang negosyo ng labis na kinakailangang pag-angat sa panahon ng taglamig. Samantala, sa wakas ay dumating sina Rudy at Tisa malapit sa Zoltan, at bago pumasok sa bayan, panandaliang nawala si Rudy sa kalapit na kagubatan at kalaunan ay bumalik na may dalang ibang espada. Nagtataka si Tisa kung inatake niya ang isang pamayanan ng mga duwende na nakita niya mula sa sasakyang panghimpapawid, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Rudy na ang mga duwende ay nagdurusa sa isang karamdaman. At sa halip na saktan sila, ginamo niya ang mga may sakit na taga-baryo, at bilang pasasalamat ay binigyan siya ng sandata. Habang papalapit sila sa isa sa mga tulay na patungo sa bayan, nakasalubong nila si Otto, isang self-appointed na kolektor ng toll na humihingi ng pera mula sa mga manlalakbay. Ngunit baliwala kay Rudy at itinulak niya ang lalaki diretso sa ilog. Ang mga nakapalibot na manlalakbay ay nanood sa matinding katahimikan habang tahimik na napagtanto ni Tisa na nabibigo na ang plano nilang manatiling hindi napapansin. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakasalubong ni Otto si Gideon at sinubukan ng parehong panloloko, at natagpuan niya ang sarili na muling nasa ilog, na nagpapatunay na magkawangis ang magkakapatid. Nang gabing yun, dumating si Rudy sa mga tarangkahan ni Zoltan dala ang bangkay ng isang malaking halimaw na natalo niya sa daan. Habang nagmamadali ang isa sa kanila upang ayusin ang transportasyon para sa nilalang, iminungkahi ni Tisa na tahimik silang humanap ng tuluyan sa halip na humikayat pa ng mas maraming atensyon. Sa ibang lugar, ginugol ni Gideon ang gabi sa pagkain, at sa purong pagkakataon lamang, napadaan si Tisa para bumili ng pagkain. Sa pagmamasid sa kanyang kilos, agad ni Gideon, humihinuha na sadyang sinusubukan niyang hindi mapansin, ngunit nakarating din si Tisa sa katulad na conclusion tungkol sa kanya. Gayunpaman, wala sa kanila ang gumawa ng anuman, at pagbalik sa inn, ipinaalam ni Tisa kay Rudy ang tungkol sa hindi pangkaraniwang lalaking nakilala niya. Nagbabala siya na ang isang taong may ganoong antas ng kamalayan ay maaaring maging problema kung hindi sila mag-iingat,
lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang plano na palayain si Godwin mula sa pagkakapiit. Kinabukasan, si Ruthie ay gumala sa bayan upang magtipon ng impormasyon, at sa kanyang paghahanap, paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang mga alaala ni Gideon, habang lalo niya itong iniisip. Ang mas lumalakas ang kanyang pagnanais na makita siyang muli. Kasabay nito, isang fairy dragon ang lumitaw sa batika ni Gideon at apurahang inakay sila ni Rislit papunta sa kagubatan. Dinala sila ng nilalang sa isang nakatagong pamayanan ng mga diwata kung saan kailangan ng tulong ang kanilang ginang. Nang makapasok sila sa kanyang lugar, agad na hinaranggan ni Rislit ang paningin ni Gideon, hindi hinahayaan na makakita pa siya ng iba bukod sa kanya. Pagkatapos, sinuri ni Gideon ang diwata at natuklasan na isang malakas na sumpa ang unti-unting umuubos sa kanyang espiritual na enerhiya. Dahil ang mga epekto nito ay lubhang kahawig ng isang sumpa ng bangungot, nabigo siyang makilala kung ano ang nangyayari. Gamit ang kanyang kaalamang medikal, naghanda si Gideon ng paggamot upang sugpuin ang mga sintomas, at buong pasasalamat na tinanggap ng diwata ang kanyang tulong. Habang sila ay naghahanda upang umalis, iniisip ni Rislit kung ang sumpa ay konektado rin sa mahiwagang sakit na kumakalat sa Zoltan, at inaamin ni Gideon na maaaring ganoon nga. Nang gabing yun, matagumpay na sinagip ni Ruthie at Tisa ang alchemista na si Godwin mula sa kulungan at itinago siya sa isang ligtas na lugar. Bagamat nagtagumpay ang pagsagip, nagtamo si Godwin ng ilang pinsala sa kanyang pagtakas. Kinabukasan, nagpasya si Ruthie na kailangan nila ng gamot upang matulungan siyang makarecover. Nang itanong niya kung saan makakahanap ng mapagkakatiwalaang batika, agad na inirekomenda ni Tisa ang sikat na tindahan na labis niyang naririnig. Nang hapon ding yun, habang nagsisilbi si Gideon sa mga customer at tinatalakay ang kamakailang pagtakas mula sa kulungan kasama si Gons, bumukas ang pintuan sa harap at dalawang manlalakbay ang pumasok sa loob. Sa maikling sandali, tila huminto ang mundo, at ang malamig at kalmadong maskara na karaniwang suot ni Ruthie ay tuluyang naglaho. Nang walang pag-aatubili, mabilis siyang tumawid sa silid at niyakap si Gideon, sa wakas ay muling nakasama ang kapatid na matagal na niyang hinahanap. Pagkaalis ni Gons sa tindahan, tinanong ni Tisa kung ayos lang bang malaman niya, at siniguro ni Gideon sa kanila na hindi siya magsasalita. Pagkatapos ay ipinakilala ni Tisa ang sarili ng maayos kay Gideon, at napagtanto ni Gideon na siya ang pumalit sa kanya. Samantala, agad na tinanong ni Ruthie kung mag-isa siyang nakatira, at ipinaliwanag ni Gideon na nakatira siya kasama ang luma nilang kasamahang si Rislit, bago niya itanong kung ano ang sinabi ni Ares sa kanya tungkol sa kanyang pagkawala. Ipinaliwanag ni Ruthie na sinabi ni Ares sa kanya na tumakas si Gideon na parang manok, at sa isip ni Gideon ay isinumpa niya ang pantas bago ipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Nang matapos siyang magkwento, humingi siya ng tawad sa pagkawala ng walang sinasabi. Nang marinig yun, agad niya itong pinakiusapang sumama ulit sa pangkat ng bayani, inaalok pa niyang paalisin ang nakakainis na pagkatao ni Ares mula sa kanilang grupo, at ibinunyag pa kung paano bumabagsak ang kanilang grupo mula nang umalis si Gideon. Ngunit tinanggihan siya ni Gideon, at ipinaliwanag na nakapagtatag siya ng bagong buhay sa Zoltan, at wala siyang balak na iwanan ito. Tinanggap ni Ruthie ang kanyang sagot, at agad na idineklara na lilipat na lang siya sa Zoltan. Sa mga sandaling yon, bumalik si Rislit at lubos na nabigla nang makita ang bayani na nagpapalamig sa batika. Pagkatapos mag-ayos ang lahat habang umiinom ng tsaa, tinanong ni Gideon si Ruthie kung bakit siya pumunta sa Zoltan, at ipinaliwanag ni Ruthie na hinahanap niya siya at isa pang tao. Ayon sa kanya, malabo ang tsansa na matalo ang demonyong Panginoon kung wala ang dalawa sa kanila, at ito ang nagpakaba kay Rislit. Nagtanong si Rislit kay Gideon kung plano ba nitong umalis, at tiniyak naman niya rito na hindi. Casual namang ibinunyag ni Ruthie na lilipat din siya sa Zoltan, na muling ikinagulat ni Rislit. Nang gabing yun, binisita ni Tisa si Godwin at ipinabatid dito na mas matagal sila mananatili sa bayan kaysa sa inaasahan, at nagsimulang magwala ang lalaki. Mula sa kanyang pananaw, ang bawat karagdagang araw na manatili sa Zoltan ay isa pang pagkakataon upang mahuli at maibalik agad sa piitan. Bumalik sa tuluyan, ipinabatid ni Tisa kay Ruthie na hindi nila maaaring panatilihing pigil si Godwin magpakailanman. Dahil kung gagawa pa siya ng mas maraming pagpapala ng demonyo, kakailanganin niya ang access sa isang tamang laboratorio at kagamitan. Tumugon si Ruthie sa pagbanggit ng mga guhong elven na narinig niya sa kabundukan,
at itinuro ni Tisa na ang mga sinaunang guho ay tila isang maayos na taguan. Habang pinag-uusapan ang ideya, biglang tumayo si Ruthie at lumapit sa kanya, at sinubukan ng gagamba ni Tisa na babalaan siya tungkol sa kung ano. Sa pag-aakalang gagawin ni Ruthie ang kung ano sa kanyang minamahal na gagamba, lumundag pa atras si Tisa at hinugot ang kanyang talam, ngunit agad nilinaw na wala siyang intensyong saktan nito. Matapos humingi ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan, natanto ni Tisa na nag-react siya. Masyadong mabilis, at tila walang gaanong pagkaunawa si Ruthie sa ordinaryong pagkakaibigan. Determinado siyang ayusin yun, ipinapakilala niya si Ruthie sa gagamba na una niyang sinubukang haplasan. Sa ibang lugar, si Wee ay nakaupo ng mag-isa, nag-aaral ng mapa habang hinahanap ang lokasyon ng mga guho ng engkanto. Pagkatapos, sinuri niya ang isang kristal at nagreklamo nang mapansin niyang hindi ito nakakolekta ng sapat na enerhiyang mahika, at hindi nagtagal ay napagtanto niyang may nakikialam sa kanyang sumpa. Kinabukasan, sinusubukan ni Ruthie na tumulong sa paligid ng bat-ika ni Gideon, ngunit ang kanyang nakakatakot na aura ay nakakatakot sa mga customer. At upang hindi bumagsak ang kanyang negosyo, nagpasya si Gideon na siya na lang ang isama sa paligid ng bayan. Ang una nilang pinuntahan ay ang sauna, at nang makita ni Zeph ang ekspresyon ni Ruthie, halos atakihin sa puso ang matanda, at mabilis na ipinaliwanag ni Gideon na kapatid niya ito, na naging dahilan ng paghingi ng tawad ni Zeph. Sa loob ng sauna, agad na nakakuha ng atensyon si Ruthie dahil sa nakakatakot niyang presensya, at pagkalabas niya, umupo siya kasama si Gideon habang umiinom ng isang bote ng gatas. Habang nag-uusap sila, isang batang babae ang lumapit sa kanila at sumigaw na kung paano ay nakapagpatuyo si Ruthie ng sarili niya nang hindi gamit ang tuwalya. Nang marinig ang pangyayaring ito, lahat ng naroon ay nagka-interes, nalaman na kapatid niya si Gideon, at agad siyang pinuri. Sa kanilang paglalakad pa uwi, nag-sorry si Ruthie sa pagkuha ng labis na atensyon sa kanyang sarili, ngunit tiniyak ni Gideon sa kanya na ayos lang yon. Sa halip, inamin niya na nasisiyahan siyang ipakilala ang kanyang kapatid sa lahat, at masaya siya na kinikilala na siya ng mga tao. Samantala, sa malayong lugar, patuloy si Ares sa kanyang lumalalang hindi malusog na misyon upang hanapin si Ruthie, habang pinag-uusapan ni Theodora at Albert ang mga kamakailang kaganapan. Inamin ni Albert na ang isang taong kasing lakas ni Gideon ay hindi kailanman naging kampyong bayani, at pinaalalahanan siya ni Theodora na maaaring piliin ng mga tao ang uri ng buhay na gusto nila, anuman ang hikayatin ng kanilang mga biyaya na gawin nila. Pabalik sa Zoltan, naghain si Gideon ng mainit na gatas at pulot sa mga babae, at binigyan pa nga ng asukal na tubig ang gagamba ni Tisa. Pagkatapos ay iminungkahi niya na maligo ang mga babae bago bumalik sa inn, at agad namang tinanong ni Ruthie kung pwede siyang maligo kasama niya. Agad namang pinaalalahanan siya ni Gideon na masyado na silang matanda para doon, kaya si Rislat na lang ang tinanong ni Ruthie. Pagkatapos ay nagboluntaryo si Tisa na sumama rin sa kanila, at buong pagmamalaking ipinakita ang journal, kung saan ay dokumento niya ang bawat paliligo na ginawa niya, kasama ang lahat ng laki ng melon na nakasalamuhan niya. Habang naliligo, ibinahagi ni Ruthie ang isang kwento mula sa kanyang kabataan kung saan sinubukan niyang iligtas ang isa pang bata mula sa isang owl bear. Gayunpaman, mas malakas ang halimaw kaysa sa kanya sa kabila ng kanyang basbas, at sa pag-aakalang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Gideon. Halos agad-agad, lumitaw siya, at matapos talunin ng owl bear, humingi siya ng paumanhin sa pagkahuli at pinayapa siya. Sa pagpapatuloy ng kwento, ipinaliwanag ni Ruthie kung paano unti-unting naapektuhan ng basbas ng bayani ang kanyang mga emosyon at kakayahang magpahayag sarili, at umamin pa na dati masama ang tingin niya kay Rislat dahil nagseselos siya sa tindi ng pagiging malapit nito kay Gideon. Biglang umiyak si Ruthie, at umamin na ayaw na niyang maging bayani, dahil nakikita niya kung paano siya lumalayo sa pag-ibig at sa pakikipag-ugnayan sa iba. Narinig ito, labis na naantig sina Rislat at Tisa, at pareho nilang napagpasyahan agad-agad na tutulungan nila si Ruthie na makatakas sa kapalaran na sapilitang ipinataw sa kanya. Kinabukasan, pinasalamatan ni Gideon si Tisa sa pagsuporta kay Ruthie at sa pagiging mapagkakatiwalaang kaibigan, inamin na naiintindihan niya kung gaano kahirap ang mga bagay-bagay para sa kanyang kapatid dahil sa kanyang biyaya. Nang ipaliwanag ni Tisa na ang isang kontratang demonyo ay paghabol kay Ruthie, agad nag-alala ang lahat. Napagtantong mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa naisip niya,
Nagpasya si Gideon na kailangan niya ng mga sagot mula kay Godwin tungkol sa mga side effect ng pagpapala ng Diablo. Tinanong ni Tisa kung galit ba siya na pinalaya ni Ruthie ang alchemist mula sa bilangguan, ngunit ipinawalang bahala ni Gideon ang pag-aalala at sinabing maaari itong asikasuhin sa ibang pagkakataon. Nagboluntaryo si Tisa na pumunta sa daungan at bilhin ang mga materyales na kailangan ni Godwin upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Pagkatapos ay naghanda ang grupo na umarkila ng mga Drake para sa isang paglalakbay sa kabundukan, at sa daungan, hindi inaasahang nakita ni Gideon si Donnan. Ang dalawang matatandang magkasama ay naupo at nagkwentuhan habang nagkakape. Samantala, ang grupo ni Theodora at Albert ay nangangalap din ng impormasyon sa paligid ng pantalan habang humihiwalay si Ares sa iba. Nang makita sina Gideon at Donnan na magkasama, tahimik silang nagmasid mula sa malayo. Sinabi ni Donnan kay Gideon na nahirapan ang grupo ng bayani simula nang umalis siya, at inamin niya na ito ang dahilan kung bakit niya ito hinanap. Ngunit nanatiling matatag si Gideon sa kanyang desisyon na manatili sa Zoltan. Tinanggap ni Donnan ang sagot at nagpasya na manatili sa bayan ng mas matagal pa. Nang ibunyag ni Gideon na nasa Zoltan din si Ruthie at ipaliwanag ang sitwasyon nito sa pagpapala ng Diablo, nagulat si Donnan at agad nagpasyang tumulong, habang pinag-uusapan nila kung ano ang susunod na gagawin. Isa pang Donnan, na huwad, ang nakipagkita kay Ares sa isang kalapit na tuluyan. Inilahad ng Peking Donnan ang lahat ng alam niya tungkol sa kinaroroonan ni Gideon, at labis na nagalit si Ares nang malaman na payapang naninirahan si Gideon sa Zoltan kasama si Rislot at iginigiit na malaman kung nasaan ang batika. Dumaluhong siya sa tindahan at sinimulan niyang guluhin ang lugar sa tindi ng galit. Samantala, inihayag ng tunay na Donnan ang isang nakababagabag na katotohanan na buhay pa si Shisonen. Sa isang nakaraang pagtatagpo, inatake siya ng demonyo, at isang halimaw na kasama sa labanan ang pumutol sa kanyang braso. Habang pinag-uusapan ito, nakita nila ang isang Drake na lumilipad patungo sa mga bundok sakay sina Ares at ang impostor. Nang marealize nilang patungo sila kay Ruthie, hinabol nila ang mga ito. Nauna si Gideon na makarating kay Rislot at sinabi sa kanya ang lahat ng ibinunyag ni Donnan. Humingi ng tawad si Rislot dahil hindi niya nabanggit ang kanyang naunang pagkikita kay Donnan, ngunit mabilis na napagtanto ni Gideon na ang lalaking nakilala niya ay si Shisonen pala na nagkukubli, at pareho silang sumang-ayon na masyado nang matagal ang panlilinlang. Desidido silang wakasan ang banta minsan at magpakailanman, kaya nagtungo sila sa mga guho ng Elven, at gamit ang kanyang kakayahan bilang gabay, madaling nilakbay ni Gideon ang sinaunang labirin. At natagpuan ang silid kung saan nagtatago si Godwin. Inutusan niya ang takot na alchemist na tawagin si Ruthie, at tumanggi si Godwin dahil sa takot sa kapangyarihan nito, ngunit nagpumilit si Gideon hanggang sa pumayag din ito. Ilang sandali lang, nagmamadaling pumasok si Ruthie sa silid, at ipinaliwanag ni Gideon na siya ay gumagawa ng isang espesyal na gamot na nilayon upang makatulong na pigilan ang epekto ng kanyang pagpapala. Naguguluhan, sinabi ni Ruthie na palagi niyang pinaniniwalaan na ang pangarap nito ay maging isang kabalyero at tumulong iligtas ang mundo. Ngunit malumanay itong kinorektahan, at ipinaliwanag niya na, higit sa lahat, palagi niyang nais protektahan siya dahil siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sinabi niya rito na kung ayaw na nitong maging ang bayani, susuportahan niya ang desisyong yun. Nag-aalangan si Ruthie at nagtanong kung tunay ngang katanggap-tanggap na piliin niya ang sarili niyang landas, kung saan tiniyak sa kanya ni Gideon na pagmamay-ari niya ang sarili niyang buhay. Napuspos ng damdamin, niyakap siya ni Ruthie at sinabihan siyang siya ang pinakamagaling na kapatid na hihilingin niya kailanman. Sa ibang lugar sa kabundukan, patuloy na hinahanap nina Shisonen at Ares si Ruthie, at sinabi ng demonyo kay Ares ang tungkol sa mga sinaunang guho na nakatago sa rehiyon. Kasabay nito, muling nakasama ng tunay na Donnan si Theodora at mabilis na sumama sa kanya sa isang Drake para makahabol sila sa iba pa. Pabalik sa loob ng mga guho, grupo ni Gideon ay nakipagkita kay Tis, at sinimulan nilang pag-usapan ang pagpapala ng Diablo kasama si Godwin. Ipinaliwanag ni Ruthie na ang sustansya ay hindi nagbigay sa kanya ng bagong pagpapala kundi sa halip ay Jin-Iseng ang isang misteryosong kapangyarihan sa loob niya. Nakita ni Godwin na kakaiba ang pangyayari ngunit naniniwala siya na hindi ito agad mapanganib dahil tila hindi naman ito nakakaapekto sa kanyang pag-uugali sa mapaminsalang paraan. Bigla, naramdaman ni Tis na may papalapit, at kinilala ni Gideon ang mga nilalang bilang fly eyes,
mahiwagang scout na kayang dumami at ibunyag ang kanilang lokasyon kung inatake ng padaskol-daskol. Bago pa man makakilos ang sinuman, ginapi ni Ruti ang lahat ng iyon sa isang salamangka at agad na sumugod patungo sa pinagmulan. Sumunod si Gideon, at dumating ang magkapatid sa isang silid kung saan nila natagpuan si Ares na naghihintay. Dahil sa matinding pagkahumaling, ipinilit ni Ares na bumalik si Ruti sa grupo ng bayani at ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa pinuno ng demonyo, ngunit kalmadong tumanggi si Ruti at ipinaliwanag na pinili niyang manatili kay Gideon. Nagngingit-ngit sa galit, sinalakay ni Ares si Gideon, ngunit agad na namagitan si Ruti. Tinamaan si Ares at pinigilan ang pag-atake, sinabi niya rito na sinadya niyang iwasan ang anumang nakamamatay na pinsala at buong tatag na ipinahayag na iiwanan na niya ang kanyang papel bilang bayani. Sa sandaling yun, lumitaw si Shisanden at nag-alok ng tulong sa sugatang pantas. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang isang demonyo at tinukso si Ares sa pangako ng isang makapangyarihang relikyang nakatago sa kaloob-looban ng mga guho, isang artipakto na konektado sa pinakaunang bayani, isa na maaaring makapagpapabalik kay Ruti sa kanyang panig. Dahil sa labis na pagnanais na maibalik ang grupo ng bayani, nawalan ng katinoan si Ares at nakumbinsi na ang pagkuha ng relikya ng bayani ang tanging paraan pasulong. Sa kanyang isipan, ang kanyang layunin ay makatayo sa tabi ni Ruti, at handa siyang magsakripisyo. Anumang gawin para mangyari yun. Samantala, ipinaalam ni Rislat sa iba ang kanilang pagtatagpo sa hindi matatag na paham. Matapos ikumpara ang kanilang nalalaman, napagpasyahan ng grupo na ang mga matang langaw na nakasalamuhan nila ay kinokontrol ni Ares. Hindi naglaon, nakita ni Sed ang galaw mas malalim sa loob ng mga guho. Kinumpirma niya na si Ares ay patungo sa mas mababang antas kasama ang isa pang individual, na pinaghihinalaan ng lahat na si Shisanden. Ang grupo ay sumunod upang tugisin sila, at nag-aatubili namang sumama si Godwin, dahil alam niyang mas ligtas ang manatili kasama ang iba kaysa gumala mag-isa sa mga guho. Sa ibang lugar, ginagabayan ni Theodora si Donan sa isa pang bahagi ng mga guho, at habang nasa daan, inaamin niya na gusto niyang manatili sa tabi nito anuman ang mangyari, at inalok pa ito ng isa o dalawang anak. Ngunit isinantabi ni Donan ang madamdaming usapan at nakatuon sa pagpapatuloy. Pagkatapos, naglagos siya sa sunod-sunod na silid at natuklasan sina Ares at Shisanden. Agad na sumalakay ang demonyo, ngunit ang bagong prostetikong braso ni Donan ay nagbigay sa kanya ng sapat na kapangyarihan upang mapangibabawan ang kalaban. Habang nagsisimulang manghina si Shisanden, desperado siyang tumawag kay Ares upang mamagitan. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, nagpakawala si Ares ng salamangka na nakaabala kay Donan. Samantala, sa simula, sumalakay si Shisanden at sinundan ito ng isang matindi at nagwawasak na atake ng mahika mula sa malapitang distansya. Kahit pagkatapos magtamo ng malubhang sugat, ipinagpatuloy ni Donan ang pakikipaglaban sa demonyo hanggang sa tuluyan ng manlupaypay ang kanyang lakas at siya ay bumagsak. Habang pinapanood ang paglalahad ng eksena, nagulat si Ares kung gaano kaliit ang kanyang nararamdamang pagkakasala, at ipinaalala ng sensasyon sa kanya ang panahong minanipula niya si Gideon para lisanin ang grupo ng bayani. Dahil kumbinsido siyang nasa tamang landas, sinundan niya si Shisanden palalim sa mga guho. Sa huli, narating nila ang isang nakatagong silid na naglalaman ng tunay na mga banal na espada. Kilala bilang ang Sacred Avengers. Ipinaliwanag ni Shisanden na ang espada na kasalukuyang dala ni Ruti ay isa lamang replika, samantalang ang Sacred Avengers ang mga tunay na kagamitang konektado sa orihinal na bayani, na kung ikukumpara sa biyaya ni Ruti, ay mas malakas. Ibinunyag ng demonyo ang kanyang plano na piliting pabalikan si Ruti sa landas ng bayani sa pamamagitan ng pag-alis ng bagay na nagbibigay sa kanya ng pagnanais na mamuhay bilang ordinaryong tao, at agad na napagtanto ni Ares na ito ay si Gideon. Kasabay nito, patuloy ang grupo ni Gideon sa paglalakbay sa mga guho, at habang nasa biyahe, ibinalik ni Ruti kay Gideon ang kanyang dating paboritong tayback. Sa huli, pumasok sila sa isang malaking silid at natagpuan si Shisanden na nagkukubli bilang dating commander ni Rislit. Nang walang pag-aatubili, sumugod sila. Ngunit, ginamit ni Ares ang makapangyarihang mahika ng apoy para ilayo sila. Pinrotektahan ni Ruti ang grupo mula sa apoy at inalok si Ares ng huling pagkakataong sumuko, ngunit tumanggi ito. Sa ibang lugar, natagpuan nina Albert at Theodora ang malubhang nasugatang katawan ni Donan.
Gamit ang mga gamot at pamamaraan ng pagpapagaling, nagawa nilang patatagin siya at iligtas ang kanyang buhay. Balik sa pangunahing silid, sinubukan ni Ares na pilitin si Ruti patungo sa isa sa mga Sacred Avengers. Umaasang kukunin niya ang sandata. Bilang tugon, nagpakawala si Ruti ng isang malakas na buhawi na dumurog sa mga sandata sa buong larangan ng digmaan. Bigla, sumali si Theodora sa labanan, at hinawakan niya si Rislit at nagsimulang harapin ng direkta si Ruti, na nangangatwirang dapat ipagpatuloy ng bayani ang pagtupad sa kanyang papel para sa kapakanan ng mundo. Iginiit ni Ruti na ayaw na niya ng responsibilidad na yun, ngunit sinagot ni Theodora na milyon-milyong buhay ang nakasalalay sa kanya. Nangatwiran siya na kahit ang isang kasinggaling ni Gideon ay hindi kayang talunin ng Demon Lord ng mag-isa. Nang sandaling yon, pinakawala ni Rislit ang kanyang sarili at hinamon. Ang pangangatwiran ni Theodora, na nagtatanong kung bakit ang pasanin ng pagliligtas sa mundo ay dapat ipasa sa balikat ng iisang tao. Pinapaalalahanan siya ni Theodora na minsan nang iniligtas ng partido ng bayani ang kanyang tinubuang bayan, at sumagot si Rislit na hindi tadhana o kaloob ng Diyos ang nagligtas sa Logarvaya, kundi ito ay isang grupo ng mga individual na nagtulungan sa kabila ng kanilang magkakaibang paniniwala at layunin. Ikinakatwiran niya na ang mga tao ay higit pa sa mga pagpapala na kanilang natatanggap, ngunit binaliwala ni Theodora ang ideya, iginigiit na mapanganib ang pagtatanong sa kalooban ng mga Diyos. Tumanggi si Rislit na sumuko, iginigiit na ang pagpilit ng gayong mga inaasahan sa mali ang saktan pa ang isang taong nagdurusa na. Malapit doon, isang halimaw ang nagsisimulang magbalik lakas, at nang makita ang panganib, mabilis itong tinapos ni Ruti upang protektahan si Rislit. Sa sandaling yun, nagpakawala muli si Ares ng isang salamangka, nagpatayo ng isang napakalaking pader na bakal na humihiwalay kay Ruti mula sa iba. Samantalahin ang pagkagambala, pinigilan siya at sinira ang kanyang espada. Sa paniniwalang malapit na ang tagumpay, ibinuhos ni Ares ang kanyang atensyon kay Tisa, at matatag na tinanggihan ng mamamatay tao ang kanyang mga prinsipyo at idineklara na balak niyang tulungan si Ruti na mamuhay ayon sa kanyang sariling pagpili. Habang ang pader na bakal ay nagbabantang gipitin si Gideon at Rislit, bumalik si Donan sa larangan ng digmaan, at sa kabila ng mga sugat, ginamit niya ang kanyang matinding lakas upang iligtas sila. Sa sandaling malaya sila, sumugod si Gideon. Kasama si Rislit, nailesutan niya ang mga salamangka ni Ares at nilapitan nito. Sa isang mapagpasyang atake, lubos na pininsala ni Gideon ang mga kamay ng salamangkero, na nag-iwan sa kanya na talunan at nakahandusay sa lupa. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Ruti kay Shasandan, at tinutokso siya ng demonyo, na sinasabing walang karapatan ang isang napiling bayani na humanap ng mapayapang buhay. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng matinding galit sa kanya, at dala ng galit na iyon. Naglunsad si Ruti ng walang tigil na pag-atake. Sa gitna ng labanan, hindi niya sinasadyang nahawakan ang isa sa mga sagradong tagapaghiganti at ginamit ito upang pabagsakin si Shasandan, ngunit nakangiti ang demonyo sa buong panahon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Ruti sa iba, ngunit bigla siyang lumingon at inatake si Gideon habang ginagamot nito ang mga sugat ni Theodora. Nang walang pag-aalinlangan, lumundag si Tisa sa pagitan nila at isinakripisyo ang sarili. Habang nakaharap si Ruti, sinikap siyang kausapin ni Tisa sa pamamagitan ng mga salita, pinapaalalahanan siya ng kanyang pagmamahal sa iba at kay Gideon, ngunit nanatiling malamig ang bayani at may pagnanais na manakit. Maingat na si Gideon, inihiga ang nasugatang Tisa bago harapin si Ruti, na tuluyang napasailalim sa kapangyarihan ng bayani. Sa isang walang emosyong ekspresyon, inatake niya ito ng walang pag-aalinlangan, kaya nitong sirain ang espada na ginagamit nito. Ngunit pagkatapos, inilabas nito ang kanyang simpleng tansong espada, at gamit yun, inagawan niya ito ng sandata sa isang galaw. Ang gulat sa pagtatagpo ay tuluyang nagpabalik sa kanya mula sa kanyang ulirat at nagpabalik sa kanyang katinoan. Nang mapagtanto ang nangyari, si Ruti ay nagmadaling lumapit sa tabi ni Tisa at buong pagtatangkang sinubukang gamutin ang mga sugat nito. Gayunpaman, nabigo ang kanyang mga kapangyarihan na tumugon, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na walang kapangyarihan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa sandaling yun, humakbang si Theodora at pinagaling si Tisa. Inamin niya na pinagtaksila niya si Ruti dahil tunay siyang naniniwala na ang pagsunod sa landas ng bayani ang tanging paraan upang iligtas ang mundo.
Ikinumpisal ni Theodora na hindi niya kailanman naintindihan kung bakit labis na nahirapan si Ruthie matapos umalis si Gideon, ngunit sa wakas ay nabuksan ang kanyang mga mata dahil sa mga pangyayari sa mga guho. Napagtanto niya na ang pasanin ng pagiging bayani ay mas malupit at malungkot kaysa sa kanyang naisip, habang si Theodora ay naghahanda upang tanggapin ang responsibilidad sa kanyang mga aksyon. Nakialam si Albert na nangatwira na siya, kumilos ayon sa kanyang paniniwala at hindi dapat parusahan para dito. Sa sandaling yun, muling nagkamalay si Tisa at humingi ng paumanhin sa pagdulot ng pag-aalala. Ngunit si Ruthie ay nabunutan ng tinik lamang nang makita siyang ligtas. Pagkatapos ay inihayag ni Ruthie ang kanyang tunay na damdamin at inamin na hindi niya kailanman ginusto na maging bayani at tanging hangad lamang ay mamuhay ng ordinaryong buhay. Iminungkahi pa niya na ang determinasyon at pagpayag ni Theodora na magsakripisyo para sa iba ang gumagawa sa kanya na mas bayani kaysa sa naramdaman niya sa kanyang sarili. Sinusuportahan ni Gideon ang kanyang mga salita, ipinapaliwanag na ang isang tunay na bayani ay kumikilos batay sa personal na paninindigan, sa halip na obligasyon na ipinataw ng pagpapala ng Diyos. Dahil sa inspirasyon ng kanilang pananaw, nagtataka si Theodora kung maaari siyang tumahak sa ibang landas sa buhay, marahil ay maging isang Diyos tulad ni Gideon, at hinihikayat siya ni Gideon, sinisiguro sa kanya na ang mga tao ay hindi nakatali sa mga papel na itinalaga sa kanila ng kanilang mga biyaya. Nang maglaon, nang bumalik sila sa Zoltan, natuklasan ni Gideon na malubhang napinsala ang kanyang batika dahil sa pagwawala ni Ares. Ngunit habang nagsisimulang umulan ng nyebe sa labas, lumayo ang kanyang atensyon mula sa pinsala. Sumama sa kanya sina Ruthie at Tisa, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, talagang naramdaman ni Ruthie ang lamig. Labis na natuwa sa simpleng pakiramdam na ito, nag-almusal siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Kalaunan ay ipinahayag na ang bagong gising na kapangyarihan ni Ruthie, nagbibigay daan sa kanya na maimpluwensyahan ang mga basbas mismo, ngunit sa halip na maghangad ng kapangyarihan, mas ginagamit niya ito upang pigilan ang napakalaking epekto ng basbas ng bayani. Nagsasalita pa siya ng isang bagong pangarap ng pagbili ng sakahan at pagpapalaki ng mga halamang gamot. Ang grupo ay dumalo kalaunan sa libing ni Ares, dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, nag-aalay sila ng mga panalangin para sa kanyang kaluluwa at nagmumuni-muni sa trahedya ng landas na kanyang pinili. Pagkatapos, ipinahayag ni Donna na aalis na siya, ngunit bago umalis, nagpahayag siya ng mga alalahanin tungkol sa kakayahan ni Shisanden na gumamit ng mga banal na espada. Nag-isip si Gideon na maaaring may isa pang sagradong sandata na umiiral pa sa kung saan sa mundo. Nagpapahiwatig ng mga misteryong hindi pa natutuklasan. Ilang araw ang lumipas, inayos ni Gans ang batika, at pagkaalis niya, inamin ni Rislet ang takot niyang baka iwan siya ni Gideon balang araw at hindi na bumalik. Dahil sa dami ng taong umaasa sa kanya, nag-aalala siya na baka may ibang mas nangangailangan ng kanyang patnubay kaysa sa kanya. Gayunpaman, panyanatag siya ni Gideon, ipinapahayag na siya ang dahilan kung bakit siya laging babalik. Inamin niya na nang muli silang magtagpo sa Zoltan, ang pagtanggap at suporta nito ang nakatulong sa kanya upang gumaling mula sa sakit na matagal na niyang dinala. Niyakap niya ito at sinabi na ang kanyang paglalakbay ay nagtatapos sa kanya, dahil gusto niyang makasama ito habang buhay. Nagsimulang lumuha si Rislet, at sila ay magyakapan hanggang sa paglubog ng gabi. Pagkatapos, sa wakas ay sumaka nila ang kapayapaan at katahimikan, nagbahagi sila ng isang matalik na sandali sa kama, kinikiliti at niyayakap pa. Pagkatapos ay ipinahayag nila ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at isinakatuparan ang kanilang relasyon ng wasto. Matapos ang mga sandaling puno ng silakbo ng damdamin at matinding pagmamahalan, pinag-usapan nila ang kanilang kinabukasan, nangangakong sila'y magkakasamang tatanda. Kinabukasan ng umaga, ginugol ni Gideon ang oras kasama si Ruthie bilang isang ordinaryong kapatid. Ipinakilala niya ito sa mga taga-bayan, ipinasyal sa palengke, at binilhan ng regalo. Habang naglalakad sila ng magkasama, ipinahayag ni Ruthie kung paano masaya siya na sa wakas ay matamasa ang normal na buhay at makabuo ng tunay na pagkakaibigan. Hinihiling niya kay Gideon na manatili sa kanyang tabi, at nangako ito na gagawin niya. Kalaunan, habang magkasama silang nagpapahinga sa damuhan, mahimbing na nakatulog si Ruthie, sa wakas ay kuntento na sa kanyang sarili. Ngunit biglang dumating si Magria at ipinaalam sa kanila na sinalakay ng mga ogre ang kalapit na nayon, at ilang adventurer ang nadakip.
Nang walang pag-aalinlangan, nagboluntaryo si Ruthie na tumulong, at napansin ni Tis na bagamat ayaw na ni Ruthie maging bayani, pinipili pa rin niyang tulungan ang iba ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Binati siya ni Gideon ng swerte at nangako na ihahanda ang paborito niyang mainit na gatas at pulot pagbalik niya, isang perpektong pampaganya para sa isang tunay na bayani. Kung pinanood niyo ang anime recap na ito hanggang dulo, mag-comment sa ibaba ng tunay na mga bayani. Iyon lang para sa video na ito.